our COO, Chief Operations Officer, Sir Nico Imson. Pogi, pogi. Alright, sige po. Sit down, sit down, sit down. Wow! Okay lang ba? Palakpakan natin si Boss Clinton. Palakpakan natin. Gusto natin palakpak, ha? Grabe, grabe. And of course, syempre, palakpakan yung mga sarili nyo for being here today. Kailan nyo ba nalaman na may training tayo today? Kanina lang? Oo, yeah. Pare-parehas tayo, okay mag-alala. Pero actually, it's a good news, no? It's a good news kasi basically, what happens is we are here, no, for our preparation sa ating pinaka-inaabangan na ribbon cutting and of course opening ng ating official opening ng ating branch office of Ascendra International dito sa Daraga. And of course, it will be happening on Sunday, dito, no? It will be happening on Sunday, and on Saturday, tomorrow, doon tayo sa Naga. Ayan, grabe, no? Alam niyo, nakaka-excite, no? Ako, kanina, dumating po kami earlier, ako personally. I had an early flight, and then after the flight, dumaretso na po ako dito sa office, kasi first time ko pong makita. By the way, bago po natin simulan ang lahat-lahat, no? This definitely place and itong expansion natin na to won't be possible if not because of the good heart and intention ng ating CSO, Sir Joseph P. During the time no na hindi po usual, no? It's very unusual for a startup company that is only 6 months soft operating na wala pa sa day 1 because our day 1 will officially happen on February. Wala pa tayong day 1, 6 months of operations. It's very unusual for a startup company na meron na pong 2 company-owned branch agad-agad. Kaya lahat ng nangyayari, lahat ng kaganapan for the past 6 months to 7 months ng Ascendra International as a startup, I can proudly say, and I can say, based on data and based on what we know, based on the experience that we have, coming from the records ng mga iba't ibang generation ng networking company na nag-start up sa Pilipinas. I'm not sure Asia Pacific, but what I'm sure is in the Philippines, wala pang startup company in 6 months of operations na hindi pa nag-day 1 na nagawa yung mga nagagawa ng Ascendra International. Yun, saan ka nakakita? No, company, startup, hindi pa nga nagsisimula, wala pa nga day 1, meron ng branch dito sa Daraga at Naga. Meron na po tayong phase 1 ng ETC. Pag sinabing ETC, Ascendra Trading Center. Okay? Ascendra Trading Center, member-owned po ito. No? Sa Leyte, sa Ormoc, meron na po tayong isa. Hindi pa po tayo nagsisimula, wala pa po tayong day 1. Saan ka nakakita niyan? Saan ka nakakita ng startup, hindi pa nagsisimula, wala pang day 1, may 12,000 strong members. Hindi na ako nakikita ng 6 digits. May mga car achiever. Meron tayong mga chumicheke on a weekly basis. May ATM na. Can you imagine? Maraming startup, wala pang day 1. Bago mag 1 year, 2 years, wala pang ATM. Are you following? Yes. Napakarami natin ginagawa ngayon, napakarami natin nagaganap ngayon, na first ever nangyayari ito in network marketing company. And we're so grateful, no? We're so blessed. No? Kaya naman, ang ganda nung pinagawa ni Clinton kanina. Sabi, what are you grateful about? No? Alam nyo, if we will be spending the rest of our night tonight, no? Talking about how grateful we can be with what's happening today, aba po, kulang po tong gabing to. Kulang tong buong araw na to para sa dami ng pwede natin ipagpasalamat. Do you agree? Yes! Parang duda pa yung katabi mo. parang gusto ipagpasalamat. Napakarami po, no? Alam niyo, just to tell you, kwento ko lang mo na shortly, no? Ako po natuwa kasi kanina, no, sinandun po ako ni Boss Elman. Pakipalakpakan naman po yung ating counterpart po yung Elman sa kanya. Nagulat po ako kasi pagdating ko po ng airport, may pulis po naghihintay sa akin. Akala ko meron akong red flag dito sa Bicol Akala ko pinagtabang yung pala, meron palang member ng pulis. So, tinatawag kong hiningitian ako gano'n. Sabi ko, ayaw ko tignan Parang
nakita ko po ang member naman, lumapit ako. Yung pala, contact pala ni Sir Elman. So lumapit ako sa kanya, nandito kay Sir Elman. Grabe po, no? Nakakatuwa kasi sabi niya sa akin, Sir, maganda, pagdating mo, may training pala tayo today. Sabi ko, good news, kasi dapat ang schedule ko was a week before the schedule ni Sir Jed Mark. Namit niyo ba si Sir Jed? Yes! Our Business Development Officer, our BDO. Iba ang We Find Ways ng Ascendra. Ha? Marami ba kayo natutunan kay Sir Jed? Nag-enjoy ba kayo kay Sir Jed? Yes! Napapractice na bang ma-apply yung mga natuto kay Sir Jed? Yes! Mamaya siguro, ito namang Ascend Health Plus natin na solution is going to be very fast. So, bibigyan ko lang sa information sa inyo, yung mga strategies on how to sell this, how to promote this, what are the advantages. And then siguro, it will have ample amount of time. Kasi mamaya meron din tayong 9 p.m. No, kay CEO. Alam na ba nila? Yes. Alam na, no? Meron tayong 9 p.m. kay CEO, Jurgen Gonzalez. So, yan. Habang we're waiting for that, if we have ample amount of time, I can show you yung mga continuation ng target marketing, part of the Infinite Prospecting Solution Structure and Guide na nilatag ni Sir Jed last week. Okay ba yun? Yes! Yung continuation, kasi may continuation yun. Hindi pwedeng target marketing lang. Hindi pwedeng lead generation. Dapat may conversion. Yan. Pag unlimited ang leads mo, kailangan alam din natin how yung guide or structure, how we can effectively convert them. Yung mga clients, convert into pay-ins, convert into close deal. After we convert them, ang goal doon, hindi na hanggang matatapos sa conversion. Dapat ang goal, paano natin sila i-duplicate? Paano yung multiply? Paano mapag-ikutin? So siguro, later, madaalan natin yung structure and guide. Hindi naman po system yun. Hindi po program yun. It's just a guide. Pag sinabing guide, depende sa kung anong kailangan mo, yun yung pwede mong i-apply. Yun yung pwede natin gamitin para ma-maximize natin. Okay ba yun? Ayan, alright? So, bago lahat, sino po dito yung mga ka-attend sa FEP? Taas sa kamay. Ayan, okay. Make sure nandun tayo lahat kasi we're preparing something different, no? We are going to welcome you into a whole new era of network marketing. Ako po, na-excite, kinikilabutan ako ngayon pag na-imagine ko yung mangyayari sa FEP8, kaya dapat mo kayo mawawala doon. Kasi first time ever in the industry, mga magaganap po sa FEP8. Kaya so kakaiba po talaga yung line-up ng mga segments at mga events natin. Kaya abangan po. Pagpasok mo pa lang sa venue, ramdam mo na yung kakaiba. Exciting yan, Kaya abangan po ninyo, Make sure nandun kayo, May dapat naka-space schedule na, may mga tickets naman na dito. Miss OJ, no? Ayan, meron na. So, very good. Ayan, so, basically, ano ba yung ginawa kong assignment for today? Nag-meeting po kami ng ating mga ops natin, preparing. Palakpakan naman po natin, boss teamers. Hindi po magiging smooth yung day-to-day natin ng soft ops. Buti na lang po talaga expert na si Boss Leonard dito. Kaya nakakatuwa kasi despite of we are soft operations, napatak po natin. Alam nyo, ang mga soft ops usually sa mga like Bicol, provinces natin, di ba, yung other cities, usually kapag start-up, wala pa tayong operations dito. So, ang mangyayari niyan, magpapadala lang tayo ng product sa mga members, EPC, sila lang mag-distribute sa inyo. So, we're so blessed kasi, again, this is the hometown ng ating CSO, tapos may existing office tayo dito, hindi niya pinabayaan, he made sure na kung magkakaroon ng branch ang Ascendra International, dapat unang-una ang Bicol. Para kung may magpapaliner, kung mag-maximize, Bicol talaga mawala. Kaya that's the heart and the motive, the intention of our CSO to each and every one of you. Kaya wala kayong karapatang mawala ng tiwala sa sarili niyo. Kasi yung CSO natin and the rest of the founders and founding partners, hindi na mapagod mawala ng tiwala sa bawat isang nandito ngayon. Kaya you need to trust and believe in yourself na kaya natin yan. Okay ba yun? Kaya ba o kayang-kaya? Kaya talaga. No? And of course, isa sa mga in-identify natin kanina sa mga staff natin, ipaplak mo naman si Che at saka si Jen, di ba? At si Pinky, grabe, mga nag-serve sa inyo araw-araw, di ba? I want to commend the staff kasi I just reminded them na ang Ascendra International, when we founded this, we don't own this, no? Lagi namin sinasabi po ulit po yan. Hindi po kami owner nitong company ito. Alam ng mga founding partners yan. Kaya nga hindi sino-sino man founding partners. Alam din ng mga founders yun, kaya nga po hindi owners, kaya founders. Kasi we don't own any of the solutions of Ascendra. We found it kasi nahanap lang po namin siya. Nahanap namin, coming from the frustrations, coming from the pains, coming from the achievements then and failures, ng lahat ng mga dumaan. Kaya kanina, naalala ko lang, gusto ko i-share sa inyo, yung kinuwento ko sa mga staff. Sabi ko sa kanila,
I came to a point after 16 years in the industry, I came to a point of frustration. Ang frustration kasi hindi naman galing yan. Usually pag frustrate ka, nasubukan nyo ba frustrate? Hindi naman yung katabi mo. Mga frustrated. Frustrated model. Nasubukan nyo naman frustrate sa buhay. Di ba? Ang frustration hindi naman galing sa anger yan. Frustration usually comes from love. Do you agree? Are you getting my point? Diba? Ang frustration usually coming from love. Parang tatay sa anak. Diba? Anak, bakit ka man ganyan? Alam kong kaya mo eh. Gets yun? Diba? Parang sa kapatid, diba? Dapat ganito, alam kong kaya mo naman yan, ba't nagkaganyan? Frustration. So frustration most of the time is coming from love. Kailangan lang ma-redirect yung energy in the right way. And again, we came to a point na I get frustrated in the industry kasi dumating sa point na for how many years, I'm facing the crowd, maraming tao, maraming sinasabi, pero iba nangyayari sa loob. Kaya sabi ko parang may pag-asa pa ba yung industriya na babago? I came to a point to quit in the industry, pero yung isang mama na tumapik sa akin, ang pangalan Jurgen. Yung mamang yun, sabi niya sa akin, Mix, dapat pa, ano na ako, to the corporate world, sabi niya, Mix, may pinaplano ako eh. And I need you, ay kailangan natin ng value, pagtulungan natin, pwede natin yung mga frustrations na pinag-uusapan natin ever since na hindi natin magawa kasi medyo limited yung ating nagagawa. Why not, let's help each other and yung mga may gusto pang passionate din with the same energy, same alignment, gawin natin for the industry. Sabi ko lang, isa masabi ko sa kanya no, sabi ko, sir, if this is going to be a typical same banana, bring me out. Hindi na po ako kasama dyan. Pag same banana na networking ulit yan, pambabali ulit tayo, mga hype ulit tayo, I'm out. Pero if you're going to tell me that it's going to revolutionize, it's going to be different, I want to try again. And God willing, mga kaibigan, yung mga frustrations, yung mga challenges, disappointments, pinagsama-sama natin, nahanap natin yun, and eto po, we are solving problems with Ascendra International. Pinakamaganda pa, with the right people, with the right talents, right heart, kasama yung CSO, kasama CFO, kasama yung lahat ng founders and founding partners, nabuo yung Ascendra International. Now, kanina na nakwento ko sa mga staff natin, may pattern, kaya makikita niyo yung pattern. Gusto kong makikita niyo yung pattern. Bakit nakaka-excite gawin ang Ascendra International? Sobrang nakaka-excite siya kasi if you think about it, marami dito bago bago sa industriya. Tama ba? Sino ba dito yung mga more than 20 years na po sa industry? Ayan, yung mga malamang yung mga founding partners. Mga 10 years to 20 years. Ayan, 10 to 20. Yung mga, ayan, sila Miss OJ, sila Chad, no? 10 to 20. Sino yung mga 8 to 10? 5 to 10. Okay, 5 to 10. Alright. Sino yung mga 3 to 5? Yan, meron din. Okay. So the rest, 3 and below. 2 years, 1 year. Alright. May mga bago. Meron din. May mga bago. Okay. Si Sir Jackie daw, bagong-bago. 30 years. Ayan, so, may mga bago. Ayan. Take note, tingnan niyo mabuti. May pattern nakakatuwa. No? Kaya nakaka-excite gawin niya Ascendra International. Kaya you are in the right place, something to be grateful about. No? Coming from the solutions, frustrations, alam mo, isa sa mga prinsipyo lang na ginagawa natin is that we always believe that success leaves clues. Ang success daw, laging nag-iiwan ng clue. Ang success, pag sinundan mo siya, you'll get to pick up things. Lahat ng mga mali at tama, pwede mong i-pick up, pwede mong i-apply. Success leaves clues. You just need to learn how to pick it up and apply it. Alam mo, nakakatuwa, sa industriya ng network marketing, if you look at the first generation ng mga companies, mababalikan natin yung history. Kapag ito yung mga pangalan ng kumpanya, baka yung iba pamilyar pa dito, may mga companies like Forever Living, nakilala niyo ba yun? Amway, Herbalife, yan. Yan yung mga first gen na mga networking companies na pumasok sa Pilipinas. Most of them are first world countries coming in to the Philippines. Mga galing sa ibang bansa, American companies, nag-recruit ng mga Pilipino, nag-branch out dito. Most of them, nag-reach ang peak nila sa Pilipinas on their 8 to 10 years. So, direct selling, benta-benta, on the 8 to 10 years, pumutok, ang daming kumita, ang daming yumaman. And then all of a sudden, yung mga Pilipino na nagising, sabi nila, bakit hindi na lang tayo magtayo ng sarili nating mga company?
Ito mga galing ibang bansa, ang hirap. Pagkausap ka, may kailangan ka, ang daming bureaucracy, ang daming dinadaanan. So why not, let's put up our own companies. So doon na po lumabas yung mga second gen na networking companies. Second generation. Ito yung mga age, mga year 2005 to 2008. Yan, 2005 to 2009, first gen. Ang mga pangalan ng company, AIM Global. Yan. Ready ka na yun? Okay, ano pa? Royal Business Club. Yan, mga second gen yan. Ano pa? Uno, Premier or Uno. Yan, mga yan. First gen, 2005, 2008. They reached their peak, mapapansin nyo, sa mga pioneer ng mga second gen. May mga nag-pioneer dito ng second gen eh. Na-reach na yung peak, alam nila Chad yan, nila Jackie, na-reach yung peak, kailan na-reach yung peak? Mga 7 to 8 years, no? 2006, so kailan ba ang unang Philippine Arena, no? Mga 15, 16. 2015, 16, di ba? Pero bago ang Philippine Arena, medyo malakas-lakas na eh. Talagang hindi na mapigilan. Tapos dami na. Nag-reach yung peak mga 8, 9, 10 year. Usually. 6 to 7 pa lang, putok na. Hindi na mapigilan. Ulitin ko ha. First gen, American companies reach their peak 8 to 10 year. Second gen, pinag-aralan yung ginawa ng mga Amerikano, pinractice, inadapt, mas ginalingan, ginawa yung mga mali, mga tama, in-apply, na-reach na yung peak 6 to 7 year. Kita niyo yung pattern? After the second gen, may mga lumabas, third gen. Ito na yung mga dating nag-join sa mga second gen, tsaka mga dating nag-join sa first gen, sabi, ba't kinaya nila? Kaya rin namin yun. Nagtayo sila. Ayan yung mga may nyo in the name of JC Premier. Yan. Ready ka na ba yun? Yes. Yan. Nandyan sila. I am worldwide. Yan. Mga ganda company. Wala tayong lahat yun okay ha. Tinatabi natin yung history. Are you following? Ito na. Third gen. Makikita nyo, inaral din nila yung mga natutunan on the first world. Inaral din yung mga natutunan on the second gen. What they did, in-apply nila, lahat ng mali, tinama, lahat ng mga tama, mas pinaganda pa. They reached their peak 4th year. Yung IM, first, second year, trial and error. On the third, 4th year, bumulusok. Ngayon sa ESA, daming billboard. Are you following? 4th year. Third gen. Mga year nila, 2015 to 2018 pinanganak. Okay? Eto na. After the first gen, second gen, third gen, may mga 4th generation. The 4th wave. Yan. 2025, 2026, 2027. May isang company ang pangalan Ascendra International. Now, I want you to look at the pattern. Success leaves clues. We now have the blueprint of the first generation companies. We have the blueprint of the second gen companies. We have the blueprint of the third gen companies. Kung si first gen nag-peak on the 10th to 8th year, si second gen nag-peak on the 6th to 7th year, ang third gen nag-peak on the 4th year. Kasi nyo parang laging kalahati. Tama? Tanong, yung 4th gen, kayo sumagot sa akin, kailan tingin nyo magpipik ang resulta ng marami dito pag ginawa ng tama yung negosyo ng Ascendra International? Huh? 1 year, 2 years, 2.5 years? Yes. 4 years, in less than 2 years. More or less, baka magbago pa mag-second year. Baka mag-first year anniversary. Kaya ako excited magpasok ko dito sa kwartong to. Kasi na-imagine ko na bago matapos ang 2026, dapat may mga 40 to 50 APCs na tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron na tayong mga branches sa iba't ibang bansa. Kung yung ibang mga generation, nagawa nila yun on the 7th, 8th, 9th year bago makapag-expand sa ibang bansa, tayo on our first year, makakapag-expand tayo sa ibang bansa. On our first year, makakapag-expand tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. Because we have the blueprints already. Yung system on how to expand, the processes, the frameworks, the workflows, kaya natin ayusin na. We can reduce the things that we can reduce. We can add the things that we can add. We can optimize the things that we can optimize. We can automate the things that we can automate. Especially with the power of technology right now. Information and readily available na. Hindi na po excuse na hindi tayo bubulusok. Ikaw na lang talaga yung iniintay. Tama ba? Kaya, ladies and gentlemen, it's just a matter of really perspective. Where we are right now, being grateful. Kaya ang ganda ng simula kanina na, saan ka pa-grateful kayo? Kung ubusin natin itong gabi ito sa gratefulness, I'm telling you, if you'll just realize how grateful you can be in the position you are right now,
no? Nakaka-excite kung makikita niyo yung future. Okay ba yun? Yes. Are you excited with your future? Yes. Excited ba tayo sa Ascendra International? Yes. Yeah, no? Again, what we did, no, nakakatuwa kasi binalik natin yung mga solutions na meron tayo. Coming from the network side, meron din tayo mga solutions para sa ops side natin. We have committed with our ops na sa operations, we made sure na meron tayong internal and external customers. No? Ang mga staff natin, customer din natin, customer namin sa isa't isa. So we are getting inside, no, to work to support yung kailangan po ng mga members natin. Kaya part of that, yung mga solutions na gagawin natin. Ito po yun, isa sa mga new solutions natin, yung Ascend Health Plus natin. Okay? Sino ba rito yung may mga clients na inquiries about medical insurance? Taas sa kamay. Meron, meron iba. Iba, kung wala pa, we will give you an idea. One of the solutions that we have, tatlo po yung major solutions ng Ascendra International. Ang tawag natin MVP. So para hindi kayo nalilito, ang Ascendra International is not just a typical networking company. We are a network solutions company. We provide solutions. Ano daw pinaprovide natin? Solutions. Pakilakasan, ano pinaprovide natin? Solutions. So sanayin niyo na po ang sarili niyo. Pag nasa Ascendra International ka, hindi ka lang hard seller. Hindi ka lang taga-benta, hindi ka lang networker, hindi ka lang marketer, hindi lang po salesman. Tayo po are solution provider. Are you following? Yes. You are a solution provider. Ang goal natin, humanap ng maraming problema sa labas. Yun ang negosyo natin. The more problem na mag-gather natin, the more data that we consolidate outside. Pagalingan ngayon, humanap ng data, humanap ng problema, at humanap kung paano ipoposisyon yung solusyon natin sa mga problema nila. In fact, maraming tao sa labas, marami sa atin, hindi natin alam before na kailangan pala natin to. Agree? Marami sa atin, hindi naman natin alam na kailangan pala natin yung Ascendra International. Agree? Yes. So ano nangyari? Ba't ka nandito ngayon? Simple lang. Kasi may nasabi yung success partner mo sa'yo na nagpa-realize sa'yo na kailangan mo pala to. Hello? Hi. May narinig ka, may epiphany ka, may aha. Ano yung aha? Aha. May aha moment ka na narinig na, yung ano, kailangan ko yun ah. So, most of the time, ang problema lang ng tao, hindi nila alam na kailangan pala nila. Kasi ang pinakamasamang problema ng tao, yung hindi niya alam kung anong problema. So, ang good news, ang trabaho natin is to make people identify na ito yung problema and merong solusyon. Ipuposisyon natin yung solusyon natin. Kaya marami sa atin, hirap na hirap makabenta kasi hindi natin maposisyon yung solution. Kaya marami sa atin dito magaling na mag-direct kasi nga alam natin how to position the solution. One of the solutions we have is yung ating protection solution. Ang goal is matutunan paano ipoposisyon to. Hindi i-hard sell. Hindi maghanap ng kliyente para bentahan, mag-flyering. Hindi po. Dati po yun. Hindi na po uso ngayon yun. Kahit sa online ngayon, dati, paramihan ng budget sa ads. Ngayon po, hindi na po uso. Kahit marami kang budget sa ads, hindi na po patok yung budget mo kasi nagbabago yung algorithm. Are you following? Ngayon, it's all about content creation. It's all about understanding who your market is, where's the people na may pangangailangan, at paano mo ipoposisyon yung content mo na malaman nila na kailangan pala nila to. Are you following? Paano mo ipoposisyon yung solution mo? Ngayon, gano'n na ngayon ang labanan. Hindi na paramihan ng cash. Gano'n din sa offline before. Dati flyering. Ngayon, ma-identify mo yung problem para mag-offer ng solution. Kaya ang ginawa ng Ascendra International, we focus on solution. Ano yung mga solution natin? MVP. Nalala nyo? Kaya huwag kayong magulungan, eh. Baka iba nagugulang, paano kayo lalatag? Paano mo ilalatag sa kausap ko? Hindi mo kailangan ilatag lahat. Okay, marami sa atin kasi nilalatag natin lahat eh. Di ba? Nilalatag natin lahat ng solusyon eh. Kaya tuloy, parang shotgun approach. Bahala na, walang tamaan. May ganun po ba? Okay, so ngayon hindi na po ganun. Hindi na natin siya shotgun approach. Ngayon ang mindset natin, ma-identify muna natin. Ano ba yung kailangan ng kausap? Ano yung target market? Ano yung niche? And then from there, the problem ng itong niche na to, itong community na to, ipuposition natin ang solution natin. Parang ganito. Sino dito may background sa real estate? Nagbenta ng lupa or nagbenta ng condominium or nag-ahente ng nag-brokerage ng real estate? Meron ba? Ayun, meron si boss. Meron ba? Meron ba iba? Nakabili na sa ahente. Nakakita ng ahente. Wala talaga. Pansin, tanong ko sa inyo. Kung ikaw, real estate broker, ahente ka ng lupa, okay? Saan sa tingin mo mas mabilis makakabenta? Yung ahente na naghahanap ng mabebentahan, naghahanap ng mga nagpa-flyering para maghanap ng mga gusto ng lupa or gustong bumili ng lupa niya? Or yung ahente
na nagpupunta sa mga events sa mga lugar na may mga tao na naghahanap na ng lupa at ipoposisyon yung sarili niya doon para ipakita yung kanyang property. Sino sa tingin mo mas mabilis makakabenta? Yung una, yung pangalawa? Pangalawa. Kahit anong sipag mo, lamang ang masipag. Pero mas lamang ng nasa tamang posisyon at tamang lugar yung masipag. Eh masipag ka pa. Are you following? So ngayon ang labanan, paano mo ipoposisyon yung solusyon mo? Kaya maraming hindi makapagbenta nito ng Ascend Health Plus or ng mga financial protection natin or ng mga iba't ibang solusyon natin. Kasi hindi natin alam paano siya ipoposisyon. So kailangan mo pag-aralan, how are we going to position it? Are you following? Yes. Are you ready? Yes. Tingnan natin. Now, look at this. Si Ascend Health Plus natin, one of our newest solution under the P, yung protection natin, under the financial protection. So, paano natin susolusyon yan? Ang tabi dito, be a pro in protection. Ang goal, ikaw muna. Okay? To position your solution, ikaw muna kailangan pro tayo. Pakisabi nga pro. Pro. Okay. Ang pro, ang ibig sabihin ng pro, dalawa yan. Yung pro, ibig sabihin, proactive ka, or ibig sabihin, you are positive, no? Pro ka. Hindi ka anti, pro. Naniniwala ka, believer ka. O, tanong ko muna, bago natin pag-aralan paano yung posisyon to, tanong ko sa inyo, believer po ba kayo ng insurance? Yes. Kasi ang hirap maging believer kung di mo naiintindihan. Di ba? Parang insurance, ano ba yun? Di ba? So, importante muna bago maging believer, naiintindihan mo siya. So, that's number one. Ano pa? Pag sinabing pro, maliban sa positive ka at believer ka, pag sinabing pro, ibig sabihin, competent ka. Naiintindihan mo. Alam mo yung sinasabi mo. Kaya marami sa atin, hirap na hirap, iposisyon yung solution. Kasi parang mo na nga naman na ipoposisyon. Eh, hindi mo nga mapaliwanag kung paano, kung ano siya, hindi mo naiintindihan. Are you following? Yes. So, being a pro is what we need to do today. So, ang tanong, ready ba ang mga taga-Daraga maging pro sa profession? Yes! Okay, sige. Yung pro na yan, nagkatan acronym, prepare, respond, and on. Paki-click, boss. Paki-next. May clicker ba? Ako na lang. Akala ko ikaw pipindot eh. Ayan, sige. Ayan, sabi ito, prepare. Para makapag-prepare tayo to become pro, first thing you need to understand, the first step to protection is awareness. Pinakamaganda, maintindihan natin bakit pa kailangan. Awareness muna. So most of the time, you need to understand the numbers. You need to understand the purpose. Ano yung purpose? Ba't natin ginawa to? Ano yung numbers? Pag may kinakusap tayo, either company, either tao yan, or community, you need to understand bakit natin ginagawa yung produkto. Unang-una, because of the numbers right now. Currently, ang daming Pilipino na nababaon sa kahirapan dahil hindi naiintindihan yung protection, yung insurance. Hello? In fact, sa community na lang ng network marketing, kaya po natin dinagdag ang insurance as a solution kasi maraming networkers, malakas kumita, okay? May kumikita ng malaki, magaling magbenta, pero hindi marunong mag-manage ng finances. Hello? Hi! Tahimik kayo. Okay. Alright? Tama po ba? Kaya natin ginawa ito. Kasi maniwala kasi hindi, subliminally, kaka-offer natin ang kaka-offer to. Mga networkers, mga marketers, tayo yung community natin, hindi mo napapansin, tumatalino tayo sa pera. Kasi ang hirap i-offer na to, kung ikaw mismo, hindi ka marunong mag-budget, mag-manage ng pera mo. Paano ka pakikinggan about insurance kung ikaw hindi ka marunong mag-allocate ng pera? Are you following? Yes. Kaya natin subliminally, nilagay din natin yung tayong unang networking na ang portal mo, ang income mo nakahati sa tatlo. Essential, expansion, enjoyment. Hello? Sa iba yung income nyo, halo-halo na lahat. Kaya pag kumitsumeti, akala mo yaman mo, one day millionaire. Daming pira! Okay. Double! Double tayo guys! Sa promo, pag uwi, cup noodles! Are you getting my point? So technically, ito yun. Kaya natin ginagawa ito kasi ilang taon na po ang networking sa Pilipinas. Sobrang dami na po. Maraming legends. Naglabas ng mga, sino yung mga unang naglabas ng Ferrari? Sino yung mga unang naglabas ng mga sports car? Pero by the end of the day, ang daming utang. Hello? By the end of the day, they didn't become the master of money, they became enslaved of it. So technically, itong goal kaya natin ginagawa ito. Ang purpose is kaya tayo may insurance para tumalino sa pera, sa pag-manage ng pera. So again, ang kalaban natin ito, kahirapan. Ganun ka simple. Kaya tayo nagbebenta, kaya tayo nagpo-promote ng insurance kasi ayaw natin ng kahirapan. Okay ba kayo doon? Yes! Okay bang sama-sama tayo doon? Yes! Okay?
Sabi dito, every year, over 1.5 million Filipino families fall into poverty because of hospital expense. Pag sinabi mo poverty line, ang poverty line po ng Pilipinas ngayon, you fall under the poverty line if a household is living at 50 pesos per day per household member. So, ibig sabihin, kung ikukumpitan kita, 50 to 70 pesos actually. Kung kukumpitan kita mga kaibigan, kung 5 kayo sa bahay, 5, at ang household income ng pamilya is 250 below or 300 below, you are under the poverty line. O, compute nyo, 300 times 30 days, ilan yun? Ilan yun? 9,000 pesos. So kung ang income ng family is 9,000 per month at 5 kayo sa bahay, di ba? Si nanay, si tatay, si kuya, si ate, ikaw. Or si nanay, si tatay, si kuya, ikaw, tsaka yung aso. Kasi yung aso, may pakain din yun, may bigas yun. O mas mahal pa nga daw, di ba? Are you following? 9,000 per month. Sabi niyo ba, wala naman ang 9,000 per month, sir. Naglulukuhan naman tayo. Bakit? Ang minimum salary nga, 12,000, 16,000 eh. Tama ba? Yes. Bigyan tayo ng idea. Oo, 16,000 ang minimum salary. Pero bago maging ipera yung 16,000, yung 20,000, are you following? Ang dami dinaanan, may utang muna. Kung nagbabayad ka ng utang, mga kaibigan, nagbabayad ka ng utang na 2,000, 3,000 per month. Bago ba dumating yung sweldo mo sa'yo, below poverty line na. Are you following? At 5 kayo sa pamilya. May tuition fee, may binabayaran, ang daming gastusin. So ladies and gentlemen, ang daming Pilipino ganyan. And number one reason daw bakit marami na falling into poverty line, number one, ito laki 46% of total health spending in the Philippines, almost half, is out of the pocket. Galing po sa PhilHealth yan. Lahat ng no hospital, kapag nagbabayad sa hospital, 46% sa kanila, 50% sa kanila, galing sa bulsa. Ibig sabihin, uninsured. Walang insurance. Kasi, to be honest, para alam po ninyo, sa first world country, wala na po nagbabayad ng cash sa ospital. Sa mga first world country, pag na-hospital po sila, magpapagamot sila, lalabas sila, walang nilalabas na pera. Kahit isingkong duling, walang lumalabas sa ATM nila or sa savings ng bank account. Those are the first world country. You know why? Because their government and their people understands na ang insurance dapat inuuna. Carpet po yan, basic ng necessity sa buhay. Kasi alam nila na kailangan protection. Bago ka mag-ipon ng maraming pera, kailangan protected muna yung pera. Kasi kahit anong ipon mo, kahit anong pagpapayaman mo, pag hindi siya protected, whatever might happen, pwedeng tanggal ka. Lalo na kung ikaw yung breadwinner, lalo na kung ikaw yung mahataw, lalo na kung ikaw pala nakakalam ng sistema ng Ascendra International. Are you following? Yes. Kaya sa Ascendra, pag member mo pa lang, dapat covered ka na. Kaya ni-introduce kagad natin yung protection. Are you getting the idea now? Yes. Sa third world country, nakakalungkot. Sa kanila, basic ang insurance. Sa atin nakakalungkot. Ang insurance gastos. Diba? Hindi nga maintindihan ko na insurance. Ang malupit, insured yung motor, pero nagmumotor, hindi. Kasi mas importante pa yung motor kaya sa buhay mo at sa pamilya mo. Ang galing na idea? Yan. Ano ba? Tingnan natin numbers. So, only a small percentage of a private coverage. Meaning, most rely on utang, ayuda, or bahala na. Diba? Kaya yun yung nakakalungkot doon. Kaya number 1 yan. And awareness. Bahala na mindset leads to panic, not peace. Alam niyo bahala na mindset? Yung bahala na mindset, yun yung okay lang yan. Alam mo, usually may bahala na mindset, sila yung mga happy-go-lucky, free-flowing, they don't want stress. But you know what? Itong mga stress-free na tao, most of the time, sila pa yung laging stress. Hello? Gets nyo? Yung mga stress-free na tao, pansin nyo, ayaw nila ng stress. Di ba? Okay yan. Pero hindi nyo lang alam, sila yung mas laging stress. Kasi yung pagiging stress-free, umiiwas sa stress, ayaw ng stress, pag may nangyaring uncertain sa buhay, sila yung mas madalas na stress. Kasi hindi nila paghandaan. Are you following? Yes. Kaya yung bahala ng mindset, mga kaibigan, it leads to panic, not peace. It's not sickness that destroys families, it's unpreparedness. Kaya, ladies and gentlemen, sa Ascendra International, we are a community na ang gusto natin in the next coming years, makilala ang Ascendra International, we are a community of entrepreneurs that are smart in their finances. Okay ba yun? Like nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba ng ganong community? Yes! Gusto natin nun. Diba? Gusto natin, regardless kung magkano kinikita, pero matalino, masinong sa pera. Yun ang gusto natin, the community. Alright? And we want to be proprietors of that. Okay ba yun? Yan, okay. Yan, tingnan natin.
So P for prepare because peace of mind is planned, not prayed for. Ano? Pinagpaplanuhan po yan, hindi pinagdadasal. Okay? Ang preparation. So yun yung P natin. Okay? Tingnan natin. Now R, because now that we are aware of why we are doing this, now that we are aware of the purpose, now that we are aware that preparation is the key, no, kaya natin ginagawa to. Now, ano yung respond natin? Di ba? Pro, P-R-O, prepare, respond. Anong respond? Ito na. Kaya tayo nakipag-partner sa mga providers natin. Okay? Si Ascender International, we created our own insurance agency and we partnered with insurance companies. No? Ang isang partner natin, partner natin nagpo-provide ng Ascend Health Plus is si Pacific Cross. Actually, nagkaroon ng training si Pacific Cross sa head office natin, sa headquarters last few weeks ago lang. So, ang goal natin is magkaroon tayo ng pagkakataon na madala natin dito yung mga taga-Pacific Cross para sila naman yung live na mag-training sa mga taga-Bicol. Okay ba kayo? Kasi open po sila. In fact, sila lang po yung naghihintay ng sila naghihintay ng schedule. Gusto nilang mabisita kayo dito at saka marami pa nating mga members. Okay ba kayo doon? Yes! Okay natin Pacific Cross dito. So, if people don't know Pacific Cross, pakita natin, no? And respond natin si Pacific Cross. So, ito yung product natin. Cover yourself today, Ascend Health Plus. Okay? Si Ascend Health Plus, it's our new medical insurance solution. So, hindi po siya, ito, liliwanagin ko hindi po siya HMO. Yan. Marami sa iba, kaya nahihirapan magbenta kasi tinatapat siya sa HMO. Now, hindi po siya HMO, kaya hindi kayo makakabenta pag nilapat niyo sa HMO to. You need to position it more than an HMO. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. Okay ba yun? Yan. Kaya ito, hindi po siya HMO, medical insurance. Mamaya makikita nyo bakit mas malupit pa siya sa HMO. Kaya pag may ka-bidding ka na HMO, alam mo yung mga sasabihin mo kung bakit ito yung kukunin compared to an HMO. Alright? Yan. Okay, so ano naman yan? Ito siya, powered by Pacific Cross. Ang coverage niya, 150,000 maximum benefit limit. Viral bacterial illness ang coverage niya, tsaka accident insurance coverage. So ang difference nito, doon sa PA natin ng PGE Sompo, this is cashless. Okay, cashless siya. Ibig sabihin, maaksidente ka, pagpunta mo sa ospital, wala kang ilalabas talaga na pera. Ipapakita mo lang yung email or yung electronic card. Automatic, gagamutin ka na doon, i-treat ka na. Are you following? Okay, yung PA natin, ang difference sa PA natin, sa personal accident, yung basic AI and premium AI. Yung difference yun, yung accident doon, medical reimbursement. Pag sinabi reimbursement, maglalabas ka muna ng pera, pag umabot ng 50,000 yung resibo mo or less than, papakita mo yung resibo, ibabalik natin yung pera mo. Are you following? Yan yung reimbursement. Ang difference din nun, si personal accident, malaki yung death claim niya. Pag namatay sa aksidente, ang laki ng death claim. 750,000 yung basic, 1.5 yung sa premium. Are you following? Yes. Ito, walang claim sa death claim. Ang liit lang ng death claim ito, 5,000 pesos. Kaya huwag ka dito mamamatay sa aksidente pag Ascend Health Plus. Dapat doon sa PGE Sompo. Okay, doon sa basic and premium AI. Dito hindi ka pwede mamatay sa aksidente kasi 5,000 lang to eh. Pero dito, pwede kang mag-hospital sa aksidente kasi cashless. Nakikita niyo yung difference? Yes. Okay. Alright, ano pa? Makikita niyo dito, yung PGE Sompo na basic AI and premium AI, exclusively for accident. Are you following? Na aksidente, kinagat ng aso, nadulas, and everything, nalaglag sa motor, nabangga, lahat yun, aksidente. Okay? Ito, hindi lang aksidente. Cashless, hospitalization, emergency room, going to confinement, ng viral and bacterial. Yan. And yun yung pinakamarami. In fact, based on the numbers, okay, ng kumukuha ng insurance, based on numbers, 7 to 8 out of 10. Ibig sabihin, 70% to 80% ng mga kumukuha ng insurance. Ang claims, yung mga nag-claim, yung mga gumagamit, nakaka-claim na, no? Most of the 70 to 80% of claim is viral and bacterial. 20% lang yung pinagsama-samang accident at saka critical illness. Pag sinabing critical illness at saka pre-existing, ito yung mga cancer, diabetes, high blood. 20% lang ang gumagamit ng insurance ng gano'n. Ibig sabihin, 70 to 80% are all actually viral and bacterial kasi yun yung susceptible, yun yung mas madalas na nangyayari. Imagine mo sa isang taon, ilang beses kang pwedeng magkalagnak, ilang beses kang pwedeng sipunin, ubuhin. Are you following? Yes. Compared to accident or compared to cancer, diabetes, or heart ailment. Are you getting my point? So, ito yung mas madalas na kailangan. Ito yung umuubos ng savings ng maraming mga Pilipino. Pag nilagdat si Bunso, di ba? Nagka-viral pneumonia si ate. Hello? Nakukuha niyo?
Ito yun. So, ito yung mas madalas. Okay? Bacterial infection, nakakain, na food poison and everything. Napakarami yan. Na dengue, lahat yan, virus yan. Libo-libo po ang viral and bacterial. Alright? So, yun yung kino-cover natin dito. Okay? So, ayan. At the same time, eligibility, by the way, but before I forgot, ang kailangan natin maintindihan dito, hindi ito kino-cover ang pre-existing. Kasi nga, very minimal lang naman ang pre-existing. 20%. Ano pa? Ito, diretsyong ER. So, ibig sabihin, pag may naramdaman, okay, pag may naramdaman, diretso sa emergency room. Kasi doon talaga, i-ano kagad, i-assist ka agad. Maliwanag? So, hindi ito, wala siya nung doctor's clinic. Yung pagpapacheck up na muna ako, feeling ko may lagnat ako. Wala pong ganon, ha? Hindi pwede dito yon, okay? So, ibig sabihin, ito, talagang direct to emergency room. Tapos, kapag sinabi ng nurse, kasi sa emergency room may triage eh. Diba? Punta ka naman doon, pwede naman eh. Kahit naman hindi ganun kalala eh. Hindi naman porket emergency room talagang ano na, life to death situation. Yan, talagang feeling mo, masama na yung pakiramdam mo, hindi mo na yung halak mo, tinitiis-tiis mo yung ubo mo, tapos yung halak mo, color green na. Idali mo na yan doon. Pagdating mo doon, okay, may triage po doon, may nurses doon. Aalamin yung situation mo, diagnosis mo, kaya ano yung mga symptoms mo. And then from there, a doctor will actually treat you, diagnose you. Papukuha ka ng laboratory and everything. Are you following? And then they will be the one to decide kung mako-confine ka or sa ER pa lang, pwede ka nang umuwi. Doon ka lang i-treat, tapos umuwi ka. Are you following? Or it could lead to confinement. So, yun yung coverage nito. Ang coverage nito is viral, bacterial, and accident, emergency room, up to confinement. So, wala siyang doctor's clinic, tapos emergency room, tapos confinement. Wala nung doctor's clinic. Are you following? Clear? Yes. So, ang pinag-focus natin dito, kung ano yung mas madalas na nagagamit, at kung ano yung mas kailangan. Okay? Maliwanag? Yes. Yan. Clear. Alright? So, yan. So, ang eligibility rates natin, 15. Ito hindi po 15 years old to. 15-day-old. Talo pa po niya yung balot. Alam niyo yung balot? Okay. Ito 15-day-old to 65 years old. Covered natin. Tapos, may extension coverage tayo from 66 to 70, pati 71 to 100, we can cover them. Yan. So, yun yung mga uniqueness niya. Alright? So, syempre, may members rebate, points, and UV, BV, and performance value natin dyan sa marketing plan. Okay? So, ngayon, ang pag-avail natin ito is over-the-counter. Pwede kayo mag-over-the-counter. Pwede kayo kumontak sa member support natin kung mag-a-avail kayo. May online form na fill upan. Okay? Pwede yan. Pero good news, by February 8, makikita nyo na po sa portal ninyo yung Ascend Health Plus. Pwede nang bilhin diretso doon. Okay? Eto pa, another good news. Nauuna na tuloy yung Bicol sa mga good news. Kasi kanina may tumawag lang sa akin. Nasa likod ako kanina after ng meeting sa mga staff natin dito sa Bicol. May tumawag sa akin kanina. Available na rin by Feb 8, mga kaibigan, yung ating credit card facility sa portal po ninyo. Okay? So, sa mga gusto magbayad ng credit card, pwede na pong diretso sa portal. Okay ba yun? Yes! Okay, dami yan. Okay? So, marami pa tayong ginagawa mga enhancements. Sa Feb 8 natin i-announce lahat ng mga operational enhancements po natin. Ha? Pati yung sa ETC, pati yung sa Ascendra experience nyo sa opisina. Mayroon tayong mga i-announce po dyan sa Feb 8. Kaya dapat, you can never miss the event on Feb 8. Okay ba yun? Yeah. Dapat nandun kayo sa Feb 8. Alright? Yan. Sige, tuloy natin. Okay? So yan, basically, that's Ascend Health Plus. So pakilala ko lang ng konti si Pacific Cross para lang assured kayo. Tsaka para alam nyo paano siya i-position. Again, ito nga pinag-usapan natin. This is how you position your product, your solution. Okay? Pero syempre, dapat may target market ka dyan. Hindi ito basta parang shotgun na push, lahat kakausapin mo about Ascend Health Plus. Para hindi sayang and efficient yung oras mo, di ba? So kailangan na alam natin. So again, who is Pacific Cross? Si Pacific Cross po is a non-life insurance, no? Ang market specialization niya talaga is health maintenance organizations or HMO. Pero technically, basta medicinal insurance, yan ang specialization ni Pacific Cross. In fact, let me tell you this. Ang Pacific Cross po, para something to be grateful again, no? Para lang po baka hindi nyo lang po alam. Ang Pacific Cross po, alam ng mga medyo sanay na sa insurance yan, medyo nasa high-end tier po ito. If you're a bit familiar with insurance, ang Pacific Cross medyo high-end tier ang mga product nito. Meron po itong produkto ang tawag nila Blue Royale. Ang coverage po nun, million. Kasama po yun, ang coverage nun, pag nasa ibang bansa ka,
Every month, may budget ka for fitness gym, for supplementation. Tapos pag hospital ka, kahit sa ibang bansa, covered. Ang tindi, may travel, kompleto. Pero ang premium, napakalaki rin pang executives talaga. Hundreds of thousands of pesos ang premium. Pero ang coverage, million. Health maintenance. Okay? So medyo high-end tier sila. Now, we're very fortunate kasi meron pong isang division, ang Pacific Cross, na nagpo-push na kailangan ipalaganap ang health maintenance sa mga masang Pilipino. Because the reality is, lagi ko rin sinasabi to, ang mas may kailangan ng insurance, hindi yung mga taong maraming pera. Kasi yung may pera, pag na-hospital, nagkasakit, may pambayad out of the pocket. Pero yung mga nagpapayaman pa lang, ito yung pag may na-hospital, may na-aksidente at may nangyaring unexpected, ito yung namumblema kung saan hugot ng pambayad. Kaya ang mas may kailangan na i-coverage natin, mas may kailangan makaintindi at makaabot nito, is the masses. Inclusivity for the unserved and underserved. Kaya yun po yung ginawa natin. Ang ginawa natin, gumawa tayo ng product, nakapasok tayo sa isang high-tier na insurance company, binigyan tayo ng product na pasok sa maraming Pilipino. Yan. Okay ba yun? Oh, so kung gano'n, mura siya, kailangan siya, pero ang nagpo-provide ng service pang high-end, siyempre gusto natin the best pagdating sa mga taga-Ascendra. Yes. Okay ba yun? Yan. Search yan. Ang Pacific Cross, usually ang manakalam yan, mga multi-millionaires. Yan ang mga insurance nila, Pacific Cross. Kasi talagang yan yung pang high tier. No? So even you try to search about it. So yan, corporate performance siya nandyan. Ayan, pakita natin. Ayan. 75 years in the industry. Actually, 76 years na siya. Golden Arrow Awards for corporate governance. Importanteng may corporate governance yan kasi para alam natin na go-govern yung management, yung business ng mamaayos. Top 8 in net premium written in 2024. Sabi, napakaraming na bentang policy. No? Ang kanilang written net premium is 3.9 billion, 6 billion in assets, and 1.4 billion in net worth. Ba't kailangan pag-usapan itong mga numero, itong billion-billion? Kasi that will make sure na yung pool ng Ascendra International, kahit na mas dumami ang claim natin kaysa sa mga nag-member, okay lang. Secured tayo makaka-claim kasi yung backup natin na nag-i-indemnify at nag-i-insure sa atin, billion-billion yung asset and funds. Are you following? Pinag-uusapan lagi ito. Ito, this is a public document. Pag mag-join ka, pag magbibili ka ng insurance, ito muna hanapin. Kasi pag ang insurance company, medyo hindi kagandahan ang numbers. Aba, nakakatakot. No? Kasi baka mamaya, pag nagsabay-sabay ang claim niya mga yan, baka tumaob yung insurance company. Are you following? So ito pinag-uusapan talaga yan. Kaya pinapakita yan yung mga numbers na yan. Okay? And then of course, ito, paborito ko to, ISO certified. Okay? Pag sinabing ISO certified, ibig sabihin, the way it is managed, yung fiscal discipline, yung mga workflows sa loob ng kumpanya, it is managed so well, ISO certified, ibig sabihin, sigurado na walang mga butas, walang mga leakages. Are you following? Yes. Maganda yung pagpapatakbo ng operations. Yan ang ibig sabihin pag ISO certified. And let me tell you, as of the moment, magdi-day 1 pa lang tayo. Ang Ascendra International Operations, we are working on to be ISO certified as well. Kasi pera po pinag-uusapan. Actually, part na po nun yung phase 1 ng ISO certification natin, yung present ko kanina kala Boss Dinar. No, nag-present ako sa kanila kanina ng SIMS, no? Yung Sales Inventory Monitoring Software. Real-time access ng connection ng point of sales to inventory, pati sa central warehouse, na talagang kita lahat ng produktong gumagalaw. So, that's part of ISO certification. Especially in a networking company, wala pa ako nakitang ISO certified. Baka tayo pala ang unang-unang ISO certified. Alright? So, we're definitely working on that. No? We're praying for that. So, kaya tatrabahuhin natin yan all together. No? Okay ba yun? Yeah! Very good, very good. Yan, sige. Para alam nyo. Yan, sige pa, next natin. Ayan, ito pa. So, may in-house 24/7 silang customer service, Viber chat group, committed license officer, dedicated na mga servicing agent for Ascendra International, si Pacific Cross. Alright? Binigyan nila tayo yan. Ayan, gano'ng karaming ospital? Kasama po sa coverage natin yung top 5 accredited major hospitals. Laging pinapakita yan sa mga insurance companies. Kasama dyan yung 5 major hospitals, sila Medical Center, Cardinal Santos, St. Luke's, Quezon City, and St. Luke's BGC. Kasama rin po ang The Medical City. So, yun yung mga top 5 major hospitals. Pwede kayo pumunta dyan, basta may Ascend Health Plus coverage kayo. Okay ba yun? Yan, alright. Ano pa? 31,000 in for accredited doctors. Medyo nag-adjust yung slides natin.
Hindi pa nung when we transferred it, no? 31,000 accredited doctors, ano pa? 426 accredited hospitals. So definitely dito sa Bicol, yung mga hospital dito na major hospitals, accredited natin yan. Kahit yung mga hindi major hospitals, may listahan po tayo yan. You can check it out, no? Makikita niyo lahat ng mga accredited hospitals within the area. Okay? Yan, kasama yan. So punta lang kayo, pakita niyo lang yung email ninyo at saka yung card niyo, cashless na po ang treatment. Okay ba yun? Basta pasok doon sa limits natin. Okay? Yan. And of course, 966 accredited clinics. Ayan. So, basic ER, coverage plus PA. So, ito, basically yung details ng laman, nakalagay lang dito. Ito rin yung nasa policy ninyo. Okay? Review lang natin ng konti. Yung 150,000 MBL loan, maximum benefit limit. Pag sinabing aggregate, ibig sabihin yung 150,000, ang ibang tawag sa aggregate parang consumable. Hindi lang natin tinatawag na consumable kasi ayaw mo namang i-consume yan. Kasi pag kinonsume yan, ibig sabihin, grabe yung sakit mo. Di ba? Or sa isang taon, dahil yung depende sa kasakit. So, aggregate, ibig sabihin, kung ano magamit mo, kunyari, 150,000, nagamit mo is 30,000. Okay? So, pwede mo pang gamitin ulit. Okay? Pwede mo pang gamitin. May natitira ka pa. May 120,000 ka pa. Okay ba yun? So, gano'n yung ibig sabihin ng aggregate. So, until you finish it for the whole year. One year budget mo siya or fund. Ang tawag ko dito, emergency fund. Yung tipong pa nagka-emergency, di mo naman lang magkakasakit ka, may pondo ka, hindi galing sa income mo, hindi galing sa savings mo. Okay ba yun? Yan, alright? Yan, of course. Claim settlement method, kapag hindi accredited yung hospital, 100% reimbursement siya. Okay? Pag hindi accredited yung hospital, pwedeng i-reimburse lahat. May mga parada kasing ganito na ang pwede mo lang i-reimburse pag hindi accredited yung hospital, 50% of your receipt. Yung iba, 30%. Ito, kahit hindi accredited, 100% pwede mong i-reimburse. Clear? Ayan, okay? Ano pa? Ayan, inpatient, room and board including general nursing care. Anong kasama dyan? Ward room charges, regardless of the nature, as charged under ward category. So, as charged po yan, kahit magkano yung bill ninyo under ward category. Miscellaneous patient, kasama dyan laboratory, prescription of medicines, mga physiotherapies, blood and components, anesthesia, surgical appliances, as charged. So, kung magkano yan, basta pasok sa 150,000, cover lahat yan. Correct? Clear? Attending physician, daily visit, di ba? Alam niyo ba ang physician pag bumisita? Na-confine na ba kayo? Nasubukan niyo na ma-confine? Gusto niyo ma-confine? Okay, ha? Wag, ha? Okay. Sige. Okay. Pag na-confine ka kasi, bibisita ka ng doktor. Nasubukan niyo ba yun? Yung patulog ka pa lang, bigla may kakatok, tapos may kasamang nurse. Yan. So, ang tawag doon yung mga attending physician. So, bibisitahin ka. Alam niyo ba yung pag-bilisan? Oh, kamusta ka? Di ba? Concern na concern, di ba? Oh, kamusta ka? Baka may doktor dito. Okay, yun, concern talaga sila. Pero pag pinuupo ka, upo. Okay, okay. Yung visit na yan, pag alis nila, 1.5 na po yun. Okay, gano'n. So, may bayad po yun. Hindi po libre yung bisitang yun, okay? May bayad yun. So, at same time, pag specialist din, kunyari, binisita ka na natin yung physician mo, may bumisita pang specialista, kunyari, pulmonologist. Ubuka ulit. 1.5 ulit yun. Okay, so, yeah. So, ito, sa atin, covered po yun, okay? So, sa Ascend Health Plus, covered ka nun. Okay ba yun? Yes. Okay, very good. Ano pa? Intensive care, ICU. Coronary care unit or telemetry. Ayan, kahit magkano gastos mo dyan, as charge yan. Basta pasok dun sa 150,000. Operating theater or recovery room, okay, na-operahan because of the accident or na-operahan because of the viral bacterial, as charge din po siya. Alright? Surgeon's fee, may limit lang tayo sa surgeon's fee. Up to 30,000 pesos ang covered. Okay, pero usually, ganyan naman roughly naglalaro ang surgeon's fee or professional fee ng surgeon. Usually 20,000 to 25,000. Lumalaki lang naman yan pag medyo, kakaiba na yung specialista na yung surgeon na titira sa'yo. Okay, o yung gagabot sa'yo. Okay? Ayan, okay? Anesthesiologist, yan, yung partner po yan ng surgeon. Hindi ka pwedeng magpa-surgery na walang anesthesiologist. Subukan mo. Pwede naman. Okay. So, yan, kailangan kasama po yan. 12,000 po yan. Okay, yan. So, po siya. Okay, yan. Tapos, dental service, 5,000 pesos. Emergency outpatient. So, up to upper disability per year limit of 5,000. So, isang disability, pag visit mo sa emergency room, 5,000. Nilagnat ka ulit after 3 months, visit ka sa ER, hindi ka naman na-confine, up to 5,000. Clear? Yan. Tapos, ambulance, ambulance service, up to 5,000 din. Pahatid ka sa ambulansya, may charge po. Usually, nandiyan ang rate niya. 3,000 to 7,000 pesos ang ambulance charge. Okay? Walang sasakyan, hindi makatawag ng Grab, hindi makatawag ng sasakyan.
patawag ka ng ambulansya. So covered tayo dyan. Okay ba yun? Ayan. Personal accident, ito yung sinasabi ko kanina. Di ba? Pag namatay because of accident, halos wala ka nakuha 5,000. Di ba? Parang tip lang no? Okay, ayan. Naka-accident ka, tip. Kaya dapat meron ka pa rin yung basic AI tsaka premium AI. Kasi sa accidental death, di naman ang continuity ng family. If ever. Alright? Okay ba yun? Ayan. Okay, yan. So, yun. So, basically, yun yung coverage. Yun yung mostly. Kaya mabilis lang siya. So, papaliwanag natin sa kanila, yun yung insura ng ating Ascend Health Plus. Then, the availment, simple-simple lang naman siya. So, ito, marami lang details, pero this very simple lang naman. Yan yun lang yung picture. So, punta ka lang sa ospital, diretso mo na. Punta ka sa ER, pakita mo lang yung email mo. Okay? Pakita mo lang yung ID mo para alam natin na yung email, ikaw yun. Are you following? Pwede ko diretso na sa ospital, ER. Wala ka nang tatawagan. Kung gusto mong tumawag sa hotline, pwede naman. Tanong mo lang kung nasan yung pinakamalapit na ER na accredited. Pwede yun. Okay, tawag ka sa hotline. Pag may naramdaman ka, tawag ka sa hotline. Sabihin mo lang doon, ano po yung pinakamalapit. Tutulungan ka. Sabihin mo lang yung policy number mo. Tutulungan kang hanapin yung pinakamalapit. Pero kung identify mo na, dahil bibigyan namin sa inyo yung listahan, edi alam mo na. Okay ba yun? Diretso ka na. Pag may naramdaman ka, diretso ka na sa hospital, sa ER, then pakita mo lang yung email mo o yung electronic card mo. Okay, then pakita mo lang yung identification ID mo, ID, para alam natin ikaw yun. And then, okay na yun. I-treat ka na ng ating, na-triage ka. After ka triage ng ating mga nurses ng hospital, they will treat you right away. And then after that, after the treatment, they will discharge you. Ang babayaran mo lang yung excess na hindi covered ng ating coverage. Kung meron mang excess, out of the pocket. Pero pag covered lahat, labas ka na. Okay ba yun? Ganun siya kasi, ganun lang kasimple. So ito yung no cash outlay. Ito yung emergency room. Hanggang emergency room ka lang. Okay, pero pag na-inpatient ka, sabi ng inpatient na confine, nag-ER ka, tapos sabi ng doctor, kailangan ka i-confine, ito naman yung mangyayari. So parehas lang rin. Punta ka sa ER pa rin, di ba? Pakita mo lang yung email mo, pakita mo rin yung ID mo, then tatriage ka, i-treat ka na. Or kung kailangan kang triage, diretso sa confinement, diretso mo na sa confinement. Tapos pagka-confine mo, after 2 to 3 days, 5 days, paglabas mo, babayaran mo lang kung ano yung excess of your coverage. Kung wala naman, you can be discharged. Okay, clear? Ganun lang siya kasimple. Okay ba yun? Yes. Okay, yan. Very yan. Reimbursement naman, di punta ka sa hospital, pag hindi accredited yung hospital, okay lang rin. Pag gamot ka, bayaran mo lang muna yung kailangan bayaran, and then ibigay niyo lang po yung mga resibo ng lahat ng ginastos, pati gamot. Pakita niyo lang resibo. I-reimburse natin 100%. Okay, pag hindi accredited. Okay, clear? Okay, yan. Yan po yung ating Ascend Health Plus. So, yung mga claiming requirements, yan lang po. Siyempre, for inpatient claims, may mga basic requirements lang tayo, yung notification of claim, siyempre, kailangan yan. Sa hospital naman, usually lahat yan bibigay na. Kasi nga, cashless tayo eh. Okay, yung iba naman dito, kapag reimbursement, mga resibo lang rin. At saka siyempre, yung mga discharge notes mo, yung diagnosis mo, yung mga basic standard requirements lang rin. Discharge summary, ayan. Pag may surgical procedure, yung copy of operative report lang. Ganun lang kasimple. For injury naman, basic requirements lang ng inpatient, mga copy of police report. Kapag accident kasi, dapat talaga may incident report or police report. Kung wala namang police dahil hindi naman major accident, kahit incident report, kinagat po ako ng aso ng kapitbahay. Lagay mo doon, yan. Usually, naman galing naman doon sa hospital din yun, di ba? Yung incident report, okay? Kinagat po ako ng kapitbahay. Pwede rin, lagay mo dyan. Okay, so, nandiyan po lahat yan, okay? Tapos, ayan. For outpatient naman, yan, basic requirements lang. Parehas lang, ganun lang rin. Yung mga documents na galing sa hospital, resibo, papakita lang. Tapos ito, i-assist naman po kayo ng ating mga insurance agents, no, na kasama natin. Alright? Yan, ito na. Difference. Ito na, positioning. Okay? Are you ready? Yes. Sa mga ready ng i-share to, tsaka yung mga nakapag-offer na nito, tapos nahirapan, tinapatan ng HMO, ito na. Ito po ipakita nyo. Bibigyan namin kayo ng copy nito, magkaka-video rin po tayo nito para pwede nyo ipakita sa kanila. Okay ba yun? Yes. Yan. O ito, anong difference? So, tingnan natin. Ascend Health Plus versus traditional HMO or traditional medical insurance. Unang difference, no requirements. Sa Ascend Health Plus, walang requirement needed. Pay and get covered instantly. Okay? Bayad ka lang, bili ka lang. O decision ka ngayon, bili ka, pwede na yan. Basta 15-day-old ka, wala naman siguro 13-day-old dito. Tino mo yung katabi mo, mukha bang 13-day-old yan? 15-day-old to 100-year-old, pwede.
Okay? Meron daw dito, 12-day-old. Ayan, so yan po, no? Covered po yan. Sa HMO po, no, sa mga HMO po, it needs employment or proof of income. Alam niyo ba yun? Okay? Pag bumibili ka ng HMO, ang HMO, kapag wala kang employment contract, hindi ka makakabili niyan. Hello? Pag wala kang proof of income, hindi ka makakabili ng HMO. Kaya nga ang problema, hindi inclusive. Kaya nga natin ginawa ang Ascend Health Plus kasi we want inclusivity. Ma-cover yung mga taong hindi abot ng mga coverage ng karamihan. Are you following? Yan. Okay, gets? Ano pa? O, ayun, ako yung kape. Ayan. Ano pa? Okay? Age coverage, 15 days to 100 years. Sa usual HMO, usually up to 60 years old only. Okay, tayo up to 100 years old. And usually, ang mga high risk sa viral and bacterial and accident are the elders. Agree? Yes. Oh, di ba? Kahit yung kaya pag in-offer nito sa mga kabiling ng HMO sa mga company, o tanong, i-cover mo ngayon mga empleyado mo. The question is this, sino ba talaga ang unang umuubos ng savings ng empleyado? Yung empleyado mo nagkakasakit o yung mga dependents ng empleyado? Tingin nyo. Kunyari, ikaw, boss amo ka, may empleyado ka, i-cover mo yung empleyado mo. Sino ba yung nagda-damage ng financial health ng empleyado mo? Yung empleyado mo ba nagkakasakit? O yung mga dependents niya pa nagkasakit kaya siya nangungutang? Are you following? Most of the time, dependents. Yung nanay, yung tatay ng empleyado mo, yung nanay, yung lola, yun yung mga, pag nagkasakit, yung mga baby, yung mga bata, pag yun ang nagkasakit, sa'yo lalapit yung empleyado mo, babali, uutang. So instead of doing that, i-cover mo lang yung mga empleyado mo. And then you can actually cover a lot of dependents as well. Kasi usually ang HMO, kino-cover lang yan, yung empleyado lang mismo. Then limited ang dependents. Are you following? Yeah. But with this, you can cover unlimited dependents kahit ilan. Okay? Yan. Ano pa? Health screening, no check-up, no questions. Bili ka nito, right there and then. Sa usual HMO or traditional medical insurance, it needs health screening. I-health screen ka muna bago ka benta. Are you following? Ayan. Kailangan talagang, fit na fit ka. Okay, bago ka benta. Alright? Ito, wala. Fast availment, direct and hassle-free. Si HMO, it needs LOA. Pag mag-claim ka, hassle-free na. Pakita mo lang yung email, gagamutin ka na. Diretso. Ito, usually dahil may doctor's clinic, pupunta ka muna. Kukuha mo na ng letter of authority or LOA bago ka makapagpa-gamot or bago ka maka-discharge. Are you following? Ito, diretso na. Alright? Family independence, unlimited dependence, easy enrollment. Okay? Sa HMO, limited ang dependence, complicated enrollment. Pag sinabing dependence, yung mga kamag-anak. Kaya nga usually, sino yung mga employed before na nag-offer yung kumpanya nila ng mga benefits ng HMO? Kung meron kayo dyan, usually ang ino-offer lang, isa lang, dalawa. Kahit mag-offer ng tatlo, hindi mo magawa kasi ubus yung sweldo mo kapag kinover mo yung mga dependents mo. Tama ba? Ubus! Bakit? Kasi i-charge na sa'yo yun, salary deduction. Usually naman, pag ang employer, kinover ng HMO ang empleyado, ang covered lang yung empleyado lang ang binabayaran. Pag nagpasok ka ng dependents mo, sagot mo yan, ibabawas sa sweldo mo. Eh, ang mahal ng HMO, 27 to 24,000, 24 to 27,000 pesos. So pag tatlo dependents mo, may asawa ka, dalawa anak, ubos na yung sweldo mo kung di kalakihan sweldo mo. Are you following? The good news with Ascend Health Plus, pwede to. Bakit? Kasi unlimited dependency. Ikaw, cover ka ng kumpanya. Eh, yung mga ulitin ko, ang umuubos ng savings ng empleyado, hindi yung pag siya nagkasakit. Pag nagkasakit yung anak at yung pamilya, yun ang uubos ng savings ng empleyado. So dapat yun ang i-cover. Kasi hindi abot ng HMO yun. Are you following? Yes. But with Ascend Health Plus, abot na abot natin. 11,000 SRP, distributor, 8,000. Are you following? Kahit ilang dependents pa, kahit 5 pa yan. Pwede, kaya-kaya. Tama o tama? O yung 5 dependents mo, isang dependent lang yun sa HMO eh. O di ba covered na pati yung kapitbahay mo? Sama mo na siya, di ba? Dependent mo na rin. Are you getting my point? Yeah. So yun yung mga highlights natin dyan. Ano pa? Flexibility. Okay? Ito, pwede ka mag-repurchase anytime. Okay? Pag naubos, pwede repurchase. After a year, repurchase anytime. Itong HMO, kailangan yearly coverage talaga. Follow the yearly coverage. Okay? Tsaka sa employer ka susunod. Kung kailan yung employer. Are you following? Okay? Inclusivity, open for everyone ang HMO. Again, for corporate plans lang yan. Ang corporate plans lang or mga big organization ang HMO. Pero pag ito, open for everyone. Freelancers, negosyante, di ba?
Hindi ka naman employed, pero pwede ka dito. Okay? Kasi ang HMO, ang requirement employment contract. Alright? For corporate lang siya. Clear? Okay, maliwanag yan ha. Affordability, one-time payment, practical and affordable. One-time payment lang. Isang 11,999 lang, tapos na. Isang 899 lang, tapos na. Okay? Pag HMO, expense monthly premium. So medyo, dahil malaki siya, hinahati-hati, pero ang laki pa rin. Ramdam na ramdam. Pero almost the same ang kanyang impact. Are you following? Yes. So, yeah. Pag ito na-highlight natin yung positioning niya. Kaya, huwag mo siyang i-position as HMO. Yung iba kasi pilit ang pilit. Sir, kasi yung kabiting, HMO daw yung ano. Kasi nga, pinaposition mo siya the same with an HMO. If you position it differently with an HMO, then they will see the advantage. Then they will see the unique value proposition. Then they can decide. Okay ba yun? Yes. Are we learning so far? Yes. Okay ba? Ayan, okay, yan. So, yun po. So, yan, mga unlimited bonus advantage natin. Siyempre, easy claims, di ba? Mabilis ang ang response ng notification and everything. Pacific Cross, ang ating indemnifier. So, quality service talaga. Ayan, alright? So, yun po yun. Yun yung response natin, yun yung ating mga advantages, alright? Now, let's go to the last, yung O. Ito, by the way, ito yung ating mga contact details. So, you can take picture. Actually, nasa posters naman lahat yan. You can get it sa bulletin natin or punta kayo sa pinaka-main page natin ng Ascendra Protect. Okay? O kaya, tawag kayo sa member support. Andiyan po yung mga contact details natin. Pwede nyo pong hingin lahat yan, alright? Kaya kung may mga additional na katanungan, gusto umuwi ng proposal letter, dyan po lahat. Meron kausap ka ng client, kailangan ng proposal letter, pwede kayo tumawag dyan. Mag-request lang kayo. Okay ba yun? Yes. Alright, yan. So, dapat kasama tayo sa magpapalaganap yan. And last but not the least, O. Own. Yan. So, prepare, respond, and own. That's our PRO or PRO for protection. Okay ba yun? Ano yung own? Ano yung own mo? True protection begins when you take ownership for yourself, your family, and your mission. So what are the 3 O's that you will own? No? As an sender, you're not just selling coverage. Ang sinishare natin, peace of mind. Kapayapaan at kaisipan para nakakatulog ng mahimbing. Hindi yung isip ka ng isip, baka magkasakit yung anak ko. Baka may magkasakit, yari kami. Budget ko, ilan lang, wala akong savings ngayon. Pag may covered kayo, wala kang problema sa ganun. Diba? Pag kailangan magpa-check up, check up. Minsan pag may sakit yung bata dahil walang budget, hindi makapagpa-check up eh. Hindi ka rin makatulog. Di pares na kayo may sakit. Diba? Kasi paano ka makatulog yung anak mo may sakit? Tama ba? Yes. Oh, di ba sa mga wala pa namang anak, yung nanay mo, tatay mo may sakit, hindi mo mapa-check up. Hindi ka rin makatulog. Bakit? Ubunang-ubong ingay. Siyempre concerned ka. Diba? Paano ka makatulog nun? So, mas ganda, mapa-check up yun na kagad. Yan. So, 3 roles to own, okay? So, gusto natin peace of mind. 3 roles to own. And own your protection. So, ito importante. Get covered. Ito po ang challenge ko sa inyo. Aaral tayo paano ibenta. Nag-aaral tayo paano posisyon. Kayo mismo hindi covered. Yan ang nga ba sinasabi ko. Benta natin yan, sir! Grabe yan, sir! Dami kong market yan, sir! Ang tanong, ikaw covered ba? Again, This is what I want to say, guys, no? Lagi natin tandaan. Marami sa atin kasi naka-mindset magbenta para kumita eh. Alam niyo guys, tapos na po yung panahon ng selling just for transaction or income. We are now promoting to add value to people. Ngayon, matalino na ang market. Hindi niyo mapansin? Hello? Tumatalino ang prospect, tumatalino ang market. Tumatalino. So, ibig sabihin, habang tumatalino siya, hindi na pwede yung mga hard sell. Hindi na pwede yung mga FOMO. Hindi na pwede yung mga urgency na talagang mangdideceive ka. Kasi after that, ang tawag namin doon, crying money. Kumita ka nga ng kapupot saglit, take note, after that, iiyakan mo yung pera ngayon kasi stress ka, nagtatago ka. Kasi ang daming galit sa'yo, daming tumatawag sa'yo, daming nag-miss call sa'yo. Are you following? Ang tawag doon, crying money. Sa Ascendra, tapos na tayo doon. Kaya na ayaw na natin ng ganun eh. Are you following? Kaya nga Ascendra, ascend to yung era. Ang gusto natin, ayaw natin ng crying money. Ang gusto natin, happy money. Yes. Sino ito gusto ng happy money? Kasi lahat naman kayo, iba sa inyo kumita na ng malaki. Alam na natin paano kumita eh. Madaling kumita. Kikita lang eh. Diyos ko, gagaling ninyo magsalita, gagaling ninyo mag-promote eh. Madaling kumita. Pero again, paano ka ba kumikita? Kung ikita ka lang rin naman ng crying money, madaling maging milyonaryo. Pero problemado ka naman araw-araw. Are you following? Ang gusto mo, happy money, yung kumikita ka, masaya ka,
Kasi nakatulong ka, may nag-add ka ng value dun sa kausap mo. Yung kausap mo, masaya rin nag-join. Masaya nagiging member. Are you following? Yes. Kasi just imagine, ano lang ang kailangan mong mindset sa kanya? Imagine mo, pag nag-member siya sa Ascendra International at bumili ng Ascend Health Plus, ang matindi doon, yung binayad niyang pera, covered na siya, may peace of mind na siya. Pangalawa, part pa siya ng community ng mga matatalino sa finances. Pangatlo, kapag meron pang nag-claim na kasama natin, more or less, nakatulong pa siya. Hello? Dito ba siya nakatulong? Kasi may fund siya sa loob eh. Nagbayad siya ng 11,999, nagbayad siya ng 899 eh. Eh yung 899 natin pinagsama-sama, yun yung full fund ng Ascend Health Plus. Are you following? Yes. Yun yung ginagamit natin na pag may nagpa-hospital, doon tayo huhugot ng pondo pang bayad doon kung may member tayo. So nakakatulong ka per se. Are you following? Yes. O huwag kayo mag-alala, pag mas marami naka-claim, kaya doon papasok ang Pacific Cross billion ng assets nila. So hindi babaliktad. Are you getting my point? Yes. Ganun siya. So imagine mo, part ka ng community na smart in finances, may peace of mind ka na, covered ka na, nakakatulong ka pa. May chance ka pang kumita pag nag-promote ka ng maayos kapag sinare mo yung value. So gusto natin happy money. Nag-join sila ng masaya. Nag-join sila kasi they know na may value silang nakuha. Hindi na basta benta. Kaya number one, paano mo gagawin yun? Ikaw muna. Are you following? Yes. Ikaw muna. Dalawa lang ang prospect natin guys. Dalawa lang. Dalawa lang ang klase ng prospect. Huwag ka nang maguluhan. Okay. Meron tayong mga technical side like warm, cold. Alam na natin yun pagdating sa strategies. Pero basically, dalawa lang ang category ng prospect. Tanong mo sa akin, sino? Sino? That is you and others. Ulitin ko ha. Dalawang sino or who are your prospect. Dalawa lang yun. Dalawa lang yung sino. Pag tinanong mo, sino mag prospect? Dalawa lang. Ikaw at yung iba. Di ko bakit ikaw. Ang unang prospect, ikaw. Kasi bago ka mag-prospect ng iba, prospectin mo muna yung sarili mo. Kasi pag ikaw hindi mo na prospect sarili mo, mahihirapan ka mag-prospect ng iba. Pilit na pilit, hard sell. Are you following? Yes. Ang dami pang energy na kinagamit sa'yo. Ang dami mo nagagamit. Kaya pagod ka eh. Kaya hindi ka nag-enjoy eh. Kaya pagod ka eh. Kaya stress ka, kaya naghahabol ka eh. Kasi bakit? Hindi mo na prospect sarili mo. Naman-prospect ka agad ng iba. Ikaw mismo hindi ka believer. Are you following? Pero pag ikaw mismo believer, naniniwala ka, ang gaan-gaan, natural. Less energy ang ginagamit mo. Pero pag deceiving yan, hindi ka naniniwala sa binibenta mo, ang dami ng energy ang kailangan mong gamitin kasi namimeke ka eh. Are you following? Yeah. Kaya nga hindi nga totoo yung fake it until you make it. May gano'n yung point? Ang totoo, fake it until you make it. You believe on it. You have faith on it. And then you will make it. May gano'n it? Kaya importante ikaw muna. Maniwala ka muna. Bili ka muna. Magamit mo muna. Masubukan mo muna sumakit na yung ulo mo. Gusto mo papunta ng Ascend Health Plus. Nag-migraine ako. Subukan mo. Are you following? Para manahong may serbisyo. Para pag nakita mo yung ganda ng serbisyo. Are you following? But then that's where you can share it ng walang ka-effort. Are you following? Ganun ka simple. Naalala ko nun eh, may isang member na nag-prospect po siya ng nagbenta ng yung naman to, yung personal accident natin. So una, bumili siya, tapos may mga na-refer siya sa palengke. Ang tinarget market niya, mga palengke. Sa palengke, may mga nagcha-chop, mga kargador, at saka mga negosyante doon, yung mga may-ari ng pwesto. Yes. Every month kasi, meron yung pa-meeting, yung nagpapaupa ng palengke, yung pa-meeting doon sa mga may pwesto doon. Sa public market. So tinarget niya. Noong una, pag-isa-isa lang siya, bagal. After that, for quite some time, mayroong isang pwesto doon na may kargador, na bagsakan, yung isa naman, nag-chop yung nag-haliwa ng chicken, nag-chop yung daliri. Nakapag-claim, 15,000, isa nakapag-claim, 9,000 pesos. Sa palengke, alam niyo naman, pag walang ginagawa doon, chismisa na doon. So nag-chismis, parang nakaklaim ako, 9,000, yung isa nakaklaim ako, 15,000. Kumalat na kumalat. Siya lang ngayon ang hinahanap. Asa na siya? Ang pangalan kasi ng Angel. So ang tawag na doon sa produkto natin, hindi na Ascendra Protect. Ang tawag na si Angel Insurance. Ang hinahanap yung pangalan niya na. Kasi kumalat na, nag-claim, totoo, nakaka-claim. Are you following? Protection. So, again, hindi siya magiging effortless siya, less energy kapag totoo. So, unang prospect ikaw. Pangalawa, bakit effective pag ikaw unang prospect mo? Pag ikaw unang prospect mo, alam mo bakit mo siya binili. Alam mo yung aha moment mo. Alam mo yung reason ba't ka bumili. And technically, because of your story, ilan yung katulad mo na kaparehas mo ng storya. Like for example, ba't ka bumili? Kasi nanay ako eh. May mga anak ako eh. Pag nagkasakit ang anak ko, isipin ko sila eh. Kaya bumili ako. Tanong, ilan ang nanay, housewife katulad mo na makaka-relate sa problema mo
na bibili rin tulad ng rason mo. Ilan sila? Hello? Doon magsisimula yung mga prospect sa iba. Huwag kang prospect sa iba ng kung sino-sino lang. Target marketing. At ang pinakamabilis na i-target mo, yung relatable sa'yo. Are you following? Yes. Yun yung unang market mo. Ba't ka pa bumili ng insurance? Eh pare kasi OFW ako eh. Eh ano, di bawal sa OFW yan ah. Sa Pilipinas lang yan, parang hospital yan eh. Eh pare, yung mga kamag-anak ko dyan sa Pinas, parehang utang sa akin eh. Hello? Hi. Linggo-linggo na lang, may lagnat. Next week naman, mayroon naman, nakakain ng food poison naman. Sa isang linggo naman, iba na naman, nagtataki naman. Are you following? Yes. Tapos pag hindi ko pinautang, pare, galit pa. Are you following? Yes. Kaya ako, as OFW, bumili na ako ng Ascend Health Plus, pinag-cover ko sila. Para pag nagkasakit, wala tatawag sa akin na may sakit ha. Wala mangungutang, kinover ko na kayo. Are you following? Yes. Kaya siya bumili. O tanong, ilang OFW na gano'n ang problema? Are you getting my point? So kaya dapat, ikaw muna, prospect yourself so that you can find the people who are relatable to you na may parehas ng problema mo. That's where you can position your solution well. Target market, hindi yung halo-halo. Ang typical kasi pag-market na sanay tayo noong pa, yung offline, sanay tayong pag-market. Shotgun, lahat prospect, basta humihinga, basta mainit-init pa. Anong script, anong approach? Yayaman ka! Open-minded ka ba? Saan ka busy? Yan, classic yan eh. Pang-opening yan eh. Saan ka busy? Are you following? Yes. Pare-pares approach natin eh. Ngayon hindi pwede. Target market talaga. Tumatalino yung market guys eh. Kailangan may storya. You sell the story. Content creation. Are you following? Yes. Are we learning? Yes. Okay, so ganun din. Itong mga solusyon na to, you can position them kapag alam mo yung produkto. Pag ikaw mismo cover. Alright? Clear? Yes. So kailangan, ikaw muna, own your protection. And then, own the advocacy. Kapag ikaw believer na, hindi alam mo yung advocacy. Ang goal natin to educate others, ang daming nakakaintindi nito. Are you following? Yes. Ang daming kinakaalam nito, kaya daming may utang. Yung 11,000, saglit lang sa kanila eh. Are you following? Yes. Diba yung 3.5, doon ako nalulungkot eh. Yung 3.5 na basic AI, 3.5 na lang, isang kaka lang red horse yun. Pag medyo nagyabang-yabang yung bagong empleyado, bagong sahod, nagparedo, ubos na yung 3.5 eh. Hindi niya alam yung 3.5 niya, pwede palang coverage for the whole year na. Are you following? Yes. O ilang employer ang hindi nakakaalam na may 3.5 na pag sinara na yung deduction, 150 lang per cut-off, napakamura, hindi ramdam na empleyado. I get my point? Yes. So you need to make sure na ma-educate natin na marami. Alright? Next, own the mission. No, kailangan na natin yung mission. Build a culture that values life. And yung mission natin, gano'n eh. Mission natin to create a community of people who are smart in finance. And you are part of it. And you want to bring people into this community. Di ba? Okay ba kayo doon? Yes! Yung mga katabi mo, mukha bang matalino sa pera? Smart in finance? Smart! Yeah, very good, very good. Okay. Okay, yeah, next. Ayan. So, ito lang yung mga sample lang. Sample ng target marketing, pain and problem na hanapin natin. So, insurance and literacy solution. Ito yung solution natin. So, pain and problem, maraming Pinoy yung underinsured, breadwinners na laging at-risk, bilang medical and accident expense. Potential aspiration, ang gusto nila, peace of mind. Makatulog ng mahimbing. Ang gusto nila, may security. Alright? Ang gusto nila, mas matalinong financial habits. Kasi sawang-sawa na sila sa paulit-ulit. Paulit-ulit na may utang, paulit-ulit na nauubos yung pera, paulit-ulit na hindi nasusundan siya napupunta yung pera. Alright? Ano pa? Family legacy. So these are the potential aspiration, these are the pain and problem, and then we have the solution. Anong solution natin? Financial literacy programs. Ito, yung mga financial preparedness forum. Okay? Abot kayang insurance solutions at iba pang protection products. Alam niyo guys, meron tayong, pwede kayong gumawa ng financial, sa mga binagsak ko ngayon, makakabuo na kayo ng financial preparedness forum. Focusing on this. No? Pwede kayong magpa-forum about this. No? Yan. Kaya hindi nyo na kailangan i-detail lahat, pero more on the mindset, why is it important. Ang tawag Financial Preparedness Forum. Yan, di ba? Pwede yan. Okay? Micro-communities. Ano yung mga target market na pwede? Ayan, dami oh. Young professionals without insurance, ang dami yan. Mga breadwinners, riders, drivers, gig workers. Pwede natin cover, ang dami po niyan. Di ba? Focus ka lang sa mga rider, million-million ka dyan. Are you following? Yeah. Magre-report effect na yan. OFWs. Mga parents na lagi nag-iisip para sa pamilya. Married couple. Ayun ito, paborito ko to. Mga MSMEs.
Micro, small, and medium enterprises, owners. Bakit? Kasi yung mga negosyanteng yan, sipag niyan gumawa ng sistema eh. Ang sipag niyan mag-operate. Pero ang problema, kapag may mga dependents ang empleyado, magkasakit, magkaproblema, apektado yung negosyo. Or siya mismo magpapautang, galaw yung savings ng business. Are you following? So kaya kailangan mo, opera natin itong mga to. I get my point? Maintindihan nila, makapag-propose tayo sa kanila. Ano lang ang positioning mo dito? Simple lang, 3R lang. Ito, pakinggan mo mabuti. Ang positioning ko dito, 3Rs lang. Ano yung 3R? Sulat mo dyan. Risk transfer. Okay, yung first R, risk transfer. Risk. Ano yung risk? Risk. Yung, pwedeng mawala. Okay, risk. Okay, yung risk transfer. Naita-transfer nila yung risk ng gastos. Risk transfer. That's number 1. Number 2. Ano yung number 2? Retention. Pampataas ng retention ng empleyado. OG points. Okay? Ano yung pangatlo? Recurring revenue. Okay? Actually, 4R pala yun. Okay? Kasi recurring revenue. Yun yung 3 R's ko lang na position dito. Pag may kausap ako negosyante, gano'n lang kasimple. Boss, this is the best solution for your employees. Why? Number 1, it will transfer your risk. Risk transfer po, boss. Ibig na pag may aksidente, may nagkasakit sa mga kamag-anak ng mga empleyado mo, apektado pa yung trabaho, productivity nila, lalapit sa'yo, mangungutang, hindi mo naman matitiis, papautangin mo, galaw yung business account mo, bilang mo lang ng coverage, boss. Salary reduction naman, hindi naman ramdam eh. Our family ka rin, pabalik din naman sa'yo eh. So, na-transfer mo yung risk. Pag may na-aksidente dyan, kami na magbabayad, insurance provider na magbabayad, hindi na ikaw. Risk transfer. Wala ka nang isipin sa kanila. Okay ba yun? Second R. Boss, ito pang malupit. Retention. Pwede kami magpa-symposium sa kanila. Papaliwanag namin yung laman nito at sabihin namin sa kanila, ikaw ang nag-abono. Tapos salary reduction na hindi nila ramdam. Imagine mo yung 3-5 for 1 year. Pag salary reduction divided by 12, divided by 2 cut-off, 125 pesos per cut-off lang. Hindi ramdam ng empleyado, covered siya for the whole year. Kahit ito pa central class, pwedeng i-salary reduction, babalik mo sa iyo yung pera, tumaas pa retention. Bakit? Ang sabihin ng mga boss nyo, pwede namin sabihin sa kanila, mga empleyado, hindi lahat ng amo sa buong Bicol may malasakit sa mga empleyado para abunuhan at bilan ng coverage sa mga empleyado. Mahal kayo ng boss nyo, kaya mahalin niyo yung trabaho niyo. Are you following? O, pag narinig ng mga empleyado yun, ang gagawin ng mga empleyado, ako, mahalin ang trabaho. Diba? Let's stay. Diba? Retention. Are you following? So, more retention, higher productivity. Ano yung third R? Recurring revenue. Totoo naman, recurring revenue. Bakit, boss? Na-transfer mo na yung risk, tumakas pa retention at productivity ng mga tao mo. Pangatlo, may kitaan pa. Kasi boss, pag 60 employees, at saka 6, so 60 basic AI, at saka 6 na executives, binilang po natin ang coverage. Pero kung nyo na pong bilang pa isa-isa, bumili na po kayo ng isang executive package. Hello? Kasi yung executive package po namin sa Centra International, imbis na bilan mo po yung 66 employees mo ng coverage, 240,000 pa po ang gagastos sa inyo. Pag bumili kayo ng executive package, 199,800 lang po. Nabili mo ng 199,800, covered na yung 66 employees mo. May 60 basic AI and 6 premium AI. Na risk transfer mo na, retention na, ang malupit nun, boss, pag salary reduction mo, pag bawas mo sa sweldo na, bumalik sa'yo yung bayad, ang bumalik sa'yo, 240. Ang nilabas mo lang, 200. Kumita ka pa ng 40. Hello? Hi. Eh, may account ka pang executive, boss. Ilan po mga negosyante rin po kilala nyo dito? Kakausapin din po namin. Makalimang negosyante lang po tayo na bibili din ng executive tulad ninyo. 40,000 times 5, bumalik na po yung 200,000 nyo. So yung lamang inventory after salary deduction, profit na po lahat yun. Pwede? Pwede. Kahit sinong negosyante, hindi makakahindi dyan. Are you following? Yes. Maintindihan lang, ma-position lang ng maayos. Are you getting my point? So we need to make sure na ma-position natin yung solution natin. Kaya ito, yan yung mga micro-communities, yung mga target market na pwede mo i-target. Basta alam mo yung pain and problem, alam mo yung aspiration, alam mo yung messaging ng solution, you can position it well. Okay ba? Ayan, alright? Ayan, tapos at the same time, ayan, practical tip natin, gusto mong gamitin ito pang pa-join, o yun, tulad ng sinabi ko kanina, pwede. Gamitin mo siya as a gateway offer. Yung insurance, siya yung acquisition offer mo. Siya yung hook. Are you following? Siya yung bait, siya yung gateway offer. And then after ba, intindihan yung insurance, bibili ng insurance, ang pang-upsell mo na, package, enrollment, membership. Are you following? Kasi boss, kung gusto mo rin naman pala i-cover sarili mo, tanong, may anak ka ba? May asawa ka? Bilhin mo na yung pamilya mo.
huwag ka na bumili ng isa. Bili ka na ng tatlo. Yung tatlo, pag binili mo, 10.5. Pag binili mo ng tatlo, meron kaming bundle of 3 coverage. Oh. Yung bundle of 3, 8.5 na lang. Ang malupit, may associate membership ka na. Pwede. Oo. So kung ayaw mo ng pang-personal, pwede pang pamilya. Ay ayaw ng, boss, kung pamilya mo, covered. Baka may kilala kang mga kumpanya dyan. Baka may kilala kang mga organization. Baka may kilala kang mga TODA dyan. Baka may kilala kang mga cooperative dyan. Boss, nandito kami, pwede natin kausapin sila. O pag ganun, boss, ang dami po niyan eh. Maganda, may executive package kami. Maubos na natin yung laman ng 240, balik na po sa inyo. Are you following? Yes. I get an idea. So you can actually offer. You can actually make choices, no? So yun po. So pwede siyang gateway offer, and then transition to your core offer, yung package membership, di ba? And then end with the retention offer. Pasok ko na sa sistema, pasok ko sa programa. Alright? Yan. So ito, sige. Quick question and answer before we move forward to yung ating brief lang nung target marketing. Ayan. Sige po. Any questions? SNL Plus? Yes, boss. Sige. Ayun, we can give you. So, pag bago ko umalis, bibigyan ko ng copy si Boss Dinard, tsaka yung ating mga naggaganda ang mga nasa customer service, no? You can ask the copy from them. Or even you can contact yung member support or yung pinakita ko numbers kanina. Okay? Nandun, lahat. Bibigyan kayo ng, may link na lang yun. Tapos may kita mo, buksan nyo na list of hospitals. May kita nyo lahat. Pati yung mga nasa Bicol, nasa malapit area. Kuha nyo lang. Alright? Yeah. Thank you. Ano pa? Question? Meron pa? Yes, sige. Sir, possible na magkaroon sa package mismo ng mineral health? Ayan, mauna na naman ang Bicol. Kaya dapat umattend kayo sa Feb 8. Attend kayo sa Feb 8. Kasi sa Feb 8, may i-announce tayong mga bagong packages. May i-announce tayong mga bagong packages, tsaka bagong produkto na kasama sa packages. At tsaka mga lumang produkto na pwedeng isama sa packages. Ayan, so lahat yan sa Feb 8. Alright? Thank you. Nasagot yung sige, madam. Sir, regarding sa yung sa accident insurance kasi natin po, parang may bagong coverage na ibang company na yung partner. How about yung existing na nakalagay po Sterling? Tapos, ano yung difference niya, sir, sa previous natin and then bakit po tayo nag-change? Okay, good question. So technically, before, our partner is Sterling Insurance. Ngayon, we partnered with PGA Sompo, no? So technically, number one, walang pagkakaiba. Ang ginawa natin, when we asked for the offering of PGA Sompo, no? Parehas ng coverage natin ng Sterling. It's all the same, walang pinagkaiba. Yung coverages niya, teleconsult and everything. Ngayon, medyo mas enhance lang yung internal operations kasi PGA Sompo medyo mas technological sila. Si Sterling, not bad mouthing any partners, previous partners that we have. Services is very good. It's just that pagdating sa availment and sa back-end servicing, medyo mas old school pa sila ng konti, no? Si Sterling Insurance, no? Kasi pagdating kay PGA Sompo, para to give you an idea, meron tayong sariling portal, yung admin. May sarili kaming portal. So mabilis namin mahugot lahat ng policy ninyo. Before, sa Sterling, walang problema. Servicing is good. It's just that, yung kami, on our end, sa monitoring namin, wala kami masyadong monitoring ng mga coverages ninyo. So, they send the policy direct to your email, you are covered by Sterling. Now, the question is, paano yung mga bumili ng Sterling noon? Basta nakabili ka ng Sterling coverage at covered ka ng Sterling, tuloy-tuloy pa rin ang coverage mo sa Sterling until matapos yung 1-year coverage. So, dire-diretso ang services doon. Kapag may claim ka, may reimbursement, you can easily call Sterling or us, pwede pa rin. Okay, tawag ka lang sa Ascendra for claim notification, ipaprocess natin yung claims mo. So maganda naman sa Sterling pagdating sa claims, walang problema. In fact, may fund sila na binibigay na actually sa Ascendra na tayo mismo pwede na magbigay ng, basta approve nila, tayo na pwede magbigay ng diretsyo ng claim. Tapos sila na mag-remit sa atin sa Ascendra pagbabayad para bumilis. So pwede, may mga manual works kaming ginawa para to make it faster. So if that's the question, if the reason why it is changed. So alam niyo naman sa Ascendra, we want transparency. No? So servicing, walang problema kasi nagawa namin ng paraan naman manually. Tulad doon, sa claiming, napapabilis natin kasi ang ginawa ni Ascendra, we allotted a fund na para in case na may claim,
kahit hindi pa dumarating yung cheque ni Sterling, pwedeng si Ascendra na magbigay dun sa klima nung claim, no? Tapos si Sterling na magbabayad kay Ascendra. Basta nasa amin na yung mga resibo and meron ng quick claim nung, what do you call this, nung insured, no? Na-receive niya na yung claim niya from Ascendra. So may mga ganun kaming ginawa. Now, the good news kay BJ Sompo, we don't need to do that. We don't need to do that anymore. Kasi because of the admin portal, ang bilis ng real-time yung monitoring niya. So yun lang naman, yung medyo difference sa technology. Kasi, you know, AI-powered tayo, di tayo pwedeng medyo, gusto natin paperless. So, pati sa backend gusto namin. Sa inyo, hindi nyo naman naramdaman yun. Hindi nyo maramdaman yun. Paperless pa rin sa inyo. Sa amin, yun lang. Gusto namin din sa inside. Ayaw namin ng, you know, front-end paperless, pero kami sa likod, di ba? Dami kaganapan. Kaya actually, isa sa mga pinunta ko dito, kaya maaga ako dito because of that. Yung back-end, gusto rin namin talagang medyo mabawasan natin yung mga sulat-sulat nila, boss, ano dyan, boss Dinard. So yan, okay, sa operations end. Yes, sige. Sir, follow-up question. Ay, sorry ha. By the way, sorry to cut you. By the way, good news, sa Feb 8, punta kayo, nandun yung pinaka-CEO ng PGA Sompo. Okay, ang pangalan niya, wait lang ha, mahirap kasi yung pangalan eh. Japanese po kasi siya. Okay, kasi ang PGA Sompo, para po alam niyo, ang PGA is actually, ayan, ang PGA Sompo po kasi, ako nawala yung pangalan. Okay. Si President CEO Matsumoto. I'm not sure if I read it right, no? So itong CEO President, kasi ang PGA Sompo is a partnership po of Prudential Guarantee Assurance. I believe you're familiar with Prudential Guarantee. Yes. Kasi ilang taon na yan sa Pilipinas. Si Prudential Guarantee, nakipag-partner kay Sompo Holdings of Japan. Okay? So Japanese holding company to, sikat po sa Japan. Kung may prospect kayo or client kayo sa Japan, tanong mo yung Sompo, kilala na yun. Kumbaga parang SM yun. Parang ganun, parang Aboitiz, parang ganun. Ayan. So, si Sompo Holdings of Japan, nakipag-partner kay Prudential Guarantee. Ba't sila nag-partner? Kasi to create insurance products for overseas, para mag-cross product na pang marine at saka travel. Kasi si Prudential Guarantee, pag tumuwi ka sa ibang bansa, hindi na nila ma-cover. Si Sompo Holdings, ganoon din. So, nag-partner sila para yung within Asia Pacific, kaya lang i-cover lahat ng insurance. Marine insurance, travel insurance, yan. So kaya nag-partner si PGA Sompo. And nakakatuwa, tayo partner din niya. Kahit na iba yung linya nila sa technological, binigyan tayo ng coverage, no, sa Ascendra International. Alright? Yan. Sige, question. May katanong pa. Yung sa ano po sir, policy ng ano, medyo ano kasi sir, parang konti lang po yung scope and limitation. May other attachment pa po ba yun? Just in case na, for example, ito Yeah. cover. Thank you. I think that's for PGA Sompo. Yes sir. Parang kumonti yung mga fine prints, no? Okay, Yes. parehas lang po yun. So, sige, what we did yung last meeting namin, kasi as the year starts, meron kaming yearly kick-off meeting with all of the partners and providers. So, nag-meet namin ng PGA Sompo. Isa yan sa mga naging topic. Out of the many list of the topics that we have with PGA Sompo, kasama po yan. So, idadagdagan natin ang attachment. Kasi dapat may ibalik yung dating attachment nung sa Sterling na talagang naka-detail. Gusto niyo ba yung gano'n? Yes, sir. Yan. So yun din, binanggit na po yan. Parang na-concern na yan sa customer service. Kaya nung meeting namin, binanggit ng member support natin ng Ascendra yan sa mga taga-PGA. So yeah, we will have that, no? We will have that. Sir, last na po. Sige, go. Yung ano sir, pag Pinakyaw na po niya yung mga question. Siya yung spokesperson nito. Joke lang. Magtanong kayo Sige. yung sa ano po sir, yung sa Ascend Health naman po natin, kasi may, di ba po, ang coverage niya is bacteria and virus na basic illness. So, meron din po ba sir na, same with the policy, may nakalagay po ba na ito yung specific na mga basic illnesses na covered lang? Kasi for example, baka merong mga members na mag-yes lang na cover, pero may mga malalalang sakit po kasi na hindi na covered, di ba? So, Okay, I pwede ba understand. Okay, ganito. Technically, it's more of the understanding of what viral bacterial is. Totoo naman yun. Kasi baka mamaya, yung member natin, hindi identified kung ano ba yung viral, ano ba yung bacterial. No? Baka pag sinabing cancer, yan po, bacterial po yan. No? Covered po yan. No? Yun. So, yung mga ganun po. So, yung mga ganun. Okay. So, yan, nabuntis mo, naku po, nagka-virus. So, basically,
We can get that. We can get that. Kasi, actually, pag sabi kasing viral bacteria, libo-libo po kasi yan. Pag gumawa tayo ng listahan yan, guys, I'm telling you, okay, kahit mga doctors, libo-libo kasi yan eh. Actually, kahit i-google mo, libo ang viruses and kinds of bacteria. Pero, we can siguro identify na lang ano yung hindi kino-cover. So, in general, ano ba yung hindi kino-cover? Apart from the thousands of bacteria and kasi amoebiasis, tuberculosis, lahat yan, puro mga bacteria yan. Ano yung mga viruses, di ba? Ang dami niyan, di ba? COVID-19, di ba? Pneumonia, di ba? Ang dami, di ba? Flu virus, napakarami yan. So, yung hindi covered, pag hindi yung viral bacteria, ito yung mga tinatawag na pre-existing or critical illness. Yan. Pag sinabing pre-existing, para maintindihan natin, ano yung pre-existing? Yung nag-develop, dala-dala mo siyang matagal na hindi mo alam. For example, kidney stone. Virus ba yan? Bacteria ba yan? Hindi. Kidney stone, na-develop yan, nabuo yan. Inalagaan mo yan eh. Pinalaki mo yan. Pre-existing ang tawag doon. Nakuha niyo? Sabi ko, yan. Ano ba? Diabetes. It's actually a pre-existing. It's critical illness actually. Cancer is critical illness. Diba? So yung mga ganun, heart ailment. Diba? Yan, hindi natin covered yan. Yung mga may maintenance medicines. Yun lang naman, yung mga hindi covered. Pero if you want a list, sige, we can create that. Pero again, hindi pa rin tayo sure na dun sa list na yun, it will be helpful kasi ang dami nun eh. Diba? Ang dami, hindi mo naman nababasahin sa kliyente. Ito po yung mga covered, tuberculosis, WSS, ang dami nun, ang dami po nun, libo-libo yun. So, lahat ng cis, diba? So, yung cis, hindi yung cis na cancer is cancer. So, yun po. So, again, lahat yung mga yun covered. So, yun, gano'n. Pero we can give you, pero again, it's more of understanding what really virus, bacteria is, and yung pre-existing tsaka yung critical illness. Yun yung importanteng maintindihan doon ng mga member natin, may educate natin. Alright? Clear? Yes, sir. Okay, clear. Sige. Ano ba? Yes, boss. Sir, may sila use na po related sa dependents. Ano ba yung sa immediate family na po or sino po yung pwedeng gawing dependent? Basically, if you say dependence, no? Sa HMO, sa traditional HMO, ito, maganda yun. Uniqueness natin to. Sa traditional HMO or sa traditional medical insurance, pag sinabing dependent, immediate relative or family. Sa HMO yun. Yun yung kaibahan natin. Sa atin, pag sinabing dependent, basta sa'yo nakaasa yung finances niya, dependent mo yun. It doesn't necessarily mean na kailangan immediate family or blood-related or relative. No, that doesn't mean. Pag sila sa atin, kahit dependent, yan, di mo ka mag-anak, empleyado mo. Pag umutang sa iyan, dependent, well, hindi cover mo, salary deduction, covered siya, di ba? Dependent. So, gano'n. Sa HMO, kailangan dependent family. So, yun yung mga limitations ng HMO. So, good question. So, magandang i-highlight yan kapag bumabangga ka sa HMO. Kaya wag nating ipantay tayo sa HMO. Iba kasi pinipilit ipantay sa HMO. Huwag mo ipantay kasi malayo tayo dun. So, iba ang atake niya, iba ang positioning niya. Clear? Yan, okay. Thank you. Good. Yes, boss. Ilan po yung service Hindi, sa atin, that will really depend on the company. That will really depend on the company we're talking. Ano ba to? Dependent meaning, yung pa sa atin, ito walang limitations to. Kasi ito per individual. Si Ascend Health Plus, pag bumili ka ng coverage mo sa'yo, pwede kang bumili ng kahit maraming Ascend Health Plus sa marami mong mga dependents. Sa HMO kasi, sa traditional HMO, limited yun. Kunyari, si company nag-offer ng HMO, cover tayo ng M-Card, di ba? M-Care, di ba? Dami yan di ba? So, yun, limited. Sasabihin ng company ninyo, hanggang 2 lang ang pwedeng dependents. O hanggang 3 lang. O minsan, kahit marami yung pre-offer ng dependents or close relative na pwede mong i-cover, sagot mo naman lahat. So, isa salary deduction sa'yo, ubus din yung pera. Parang gano'n. So, tayo, walang gano'n kasi individual medical insurance siya. Alright? So, dahil individual medical insurance siya, unlimited ang pwede mong i-cover na dependents. Mura siya, mas mura, and then pwede ka mag-cover ng marami. Yan. Clear? Naintindihan ba yung dependents? Yes. Okay, alright. Sige. Okay. Hindi ito baka kasi na-confuse nyo yung dependents sa beneficiary. Okay, mag-iba po yun. Okay, usually kasi sa life insurance, okay, baka na-confuse kayo sa life insurance, meron yung tinatawag na beneficiary or dependents. Parang pag bumili ka ng life insurance, meron ito yung mga beneficiary na pwede makakuha. Yan, hindi po gano'n. Iba po yung beneficiary sa dependent. Pag sinabing dependent sila nakaasa sa'yo, so pwede mo sila i-cover.
Bibilan mo sila ng coverage. Alright, so yan. Okay? Clear? Okay. Any more questions? Meron ba ba? Wala nang tanong? Ayan, palakpakan niyo po yung mga sarili niyo, guys. So basically, that is Ascend Health Plus, no? Tapos na ba yun? Ayan, tapos na pala yun. So yan, ito yung PGA Sompo, pakita ko lang sa inyo. So it's a partnership with Prudential Guarantee and Sompo Holdings. So ayan, di ba? And of course, yung papalabas nating pet insurance, yung product mismo gawa ng ating the Fossen Protect, owned by our CFO, Ms. Francesca Fugen, because she is a pet lover. And of course, kasama yung ating mga CHO, Chief Happiness Officer. Yan. Si Luna, si Tala, at saka si Sola. Ayan, sila. Nasa office ko lagi yan, sa headquarters. Kaya pag gusto nyo sumaya, punta kayo sa headquarters, makikita niyo po sila doon. Yung mga CHOs natin. Ayan, so, ayan, kasi alam niyo guys, minsan mas mahal pa ang pagpapagamot ng aso kaysa sa tao. No, may one time na operahan po yung isa sa mga Chief Happiness Officer natin. Nung nakita ko yung resibo, 45,000 pesos. So sabi ko, aray ko po, parang ano po yun, isang panganak na po ng ano yun eh. Cesarean na po yun sa, so ito po, aso pa lang. So kailangan din ng insurance, no? To protect from financial loss kapag nagkakasakit ka para sa mga pet lovers. So we'll have that. And of course, apart from that, I believe all of you understands already that Ascendra International have a registered SEC company called Ascendra Legacy Holdings. So Ascendra is actually a legacy holding company. No? Hindi tayo isang company lang. In fact, Ascendra International is under Ascendra Legacy Holdings. SEC registered po ito. So naka-holding company po tayo in the beginning. Okay? Hindi po tayo nagsisimula, nakalapat na po yan. Okay? Hindi po ginagawa ang mga new division sa Ascendra para po to cope up. No? Hindi po. Hindi natin gagawin yung mga new division para lang gumawa ng new division para humapol. Hindi po. Dito, from the beginning, nakalapat na yung roadmap. Are you following? Nakalapat na maayos. So, itong nauna, Ascendra Legacy Holdings, and then we have a subsidiaries, mga companies under the Legacy Holdings. One of that companies is Ascendra International, the multi-level marketing network solution company. And of course, apart from that, meron tayong isa pang under that holdings, isa pang, ito yung Ascendra International. And then we also have one company, ang pangalan niya is Ascendra Insurance Agency. Yeah. It is also SEC registered. Ascendra Insurance Agency is SEC registered and IC endorsed. So it secures lives, professionalizing protection. So ngayon currently we're not yet affiliating agents, hindi pa po. Kasi nakafocus muna tayo to provide particular products for Ascendra members muna. Focusing on Ascendra International muna. But as we move forward, darating ang time, we'll be having a line where talagang may mga life insurance agents tayo, may mga non-life insurance agents tayo. That's a different subsidiary of Ascendra Legacy Holdings. Pero ngayon, Ascendra International focus. Ito muna more on providing products and services and solutions for Ascendra International. Pero para lang alam nyo na ganyan tayo naka-structure. No, we are compliant, we are definitely, structured very well. Gusto natin tama ang daan, no? Sa tamang daan ang lahat ng ating gagawin. Okay ba yun? Yung isang logo na nakita nyo doon, may isa pang logo doon eh. Ayan o. Ayan, ito exciting to guys. Ako dito ako excited, no? Kasi paborito ko yan eh. Ang tawag dyan, AscendWorks. Yan. Si AscendWorks is actually our SEC company, registered company as well. That is a IT solutions company. It's an IT business solution company. So what does it do? It creates technological solutions for every business. One particular product that we are service that we're creating right now under this company, number one, yung dashboard po natin. Okay, our dashboard is actually made by AscendWorks. It's a partnership with two companies, Ascendra Legacy Holdings and Scoutworks. So itong company to nag-partner sila. So we made the company AscendWorks. So itong AscendWorks na to, sila po yung may gawa project, yung dashboard natin na napakagandang may essential, expansion, and enjoyment. Currently right now, to be honest with you, we are still at 75% to 70% actually to 75% of our dashboard. Hindi pa po ito buo. Napakarami pa pong features niya. This 5.8, abangan po ninyo. I will not take the
take the liberty of our CEO to have the pleasure to actually announce to you yung mga great news and updates on our dashboard. Yung mga paparating na features, especially yung pinaka-inaabangan natin na companion. Yung companion, may sarili kang secretary na sasagot ng mga katanungan mo, magsasuggest sa'yo ng mga kailangan mo about businesses, focusing on, focusing on network marketing, focusing on Ascendra International. Ako, I love that product, no? Kasi that's where everything is going right now, no? If you are not maximizing data, then mapag-iwalay ka talaga. Currently right now, data is gold. All businesses are, really, umiikot po sa data. That's also how we capture the right products, the right decisions para patagalin, pagandahin ng mga negosyo. It's all about data. And with this wonderful product that we'll be having, nandun po yun, no? Very powerful. I-announce ko, hindi ko po agawin yung pleasure sa ating CEO. Ibibigay ko sa kanya yung pagkakataon para i-explain sa inyo yan. Ha? Sa Feb 8, kaya dapat huwag kayong mawawala sa Feb 8. Ha? Okay na yun? Okay. So, ito pa. Siguro ito pwede kong i-share kasi ito, tinututukan ko itong solution na to. May solution tayo nilalabas dito sa AscendWorks, ERP solution. Pero ito, siguro, it will take some time for you to maximize this kasi marami pa akong solution. Itong ERP, I love this kasi operations guy, nasa operations tayo. Sorry, so gamit na gamit natin to. So itong ERP na to, this coming year, one of the mandates of BIR, lahat po is magiging paperless. So mostly lahat digital na. Pagpasa sa kanila and everything, magiging mandate na yung mga, automated, lahat, digitalized na. The good news is, we are creating a full financial cycle solution. Na yung tipong pagbayad pa lang, pagresibo, hanggang sa pag-taxation, inventory, lahat, yung buong scope ng pag-cycle ng buong negosyo on the accounting and finance, nandun na sa solution na yun. Ipapasok mo na lang yung numbers, propagated na. So I think you understand that kapag, napaka-powerful financial tool that every business needs. Kaya darating ang time kapag natapos yung solution na yun, kapag may kailangan kang negosyo, imposible hindi nila kailangan. Kasi lahat ng negosyo, pare-pares lang ang language. Numbers. The universal language of all businesses across the whole universe, whole world, is actually numbers, accounting, finance. That is the, universal language. So, kapag meron kang solution para dyan, talagang lahat ng negosyo kliyente mo. So, darating ang time, may negosyo ka, ma-close mo ng ating solution, subscription po yun, meron kang commission. Unlimited rebates and commission revenue share kayo. Pwede ba yun? Yes. So, dami pa pong may mga i-unlock pa po tayo, marami pa tayong bawang dyan, pero for now, we focus on building our community, creating a lot of entrepreneurs na smart in finance. Okay ba kayo doon? Yes! Yan. Exciting or exciting na exciting? Exciting! Yan. Walang hype yan, ha? That's all information. Walang hype yung latag natin. It's all, system-based information. Kaya ayaw natin ng hype. Gusto natin, walang baliwan. Hindi tayo motivation ng motivation. Kasi hindi natin kayo kailangan i-motivate. Diba? Ang motivation may hangganan. Tama ba? Diba? Kasi ang motivation dapat hindi galing sa labas, galing sa inyo. So we don't motivate you, we don't hype you. We'll give you information, this is what's happening, this is what's reality, we'll be transparent to you, and you'll see for yourself kung ano yung future ninyo sa Ascendra International. Okay ba yun? Yes! Alright, so again, that's it, no? Yun yung ating holding company. By the way, yung rebate natin dito sa 11,999 is actually 3,000 pesos. Okay, by the way, if you also have some companies na contact ninyo na medyo mag 100 and more yung volume ng sabay-sabay na i-cover, you can communicate with us sa Ascend Health Plus kasi pwede nating pababain yung coverage price. Okay ba yun? Yeah. You just need to communicate with us. So, pag basta 100 and above. Okay? Ayan. Okay, so yan po. Ayan, yan na. So, definitely that's it. So, yun yung ating Ascend Health Plus. Okay ba? Alright, yan. Anyway, sige. Siguro, ready na ba tayo sa pang 9 p.m. natin? 6, 7, 8. Ready na yung pang 9. Ang 9 p.m. ba dito rin?